Hey foodies! Welcome to Grab a Bite. I'm Gio Kawachi, your host for this podcast. Get ready for a fun chat with internet's favorite ninong as he talks about his career, his dream team of ninongs for his new baby, and offers some solid advice to all his inanaks. We'll also get a chance to hear his thoughts on what it's like being a dad. So guys, sit back, relax, and let's grab a bite with Ninong Rai. Hey, what's up foodies? Welcome back to Grab a Bite. Wala tayong mahabang intro kasi hindi naman na talaga kailangan ng mahabang intro dito. Pero I'm super excited to have him on the show. One of my content creator heroes. And hindi ko talaga alam kung paano pa i-introduce. Kasi medyo kinakabahan talaga ako. But anyway guys, the Ninong of all Ninongs. Let's all welcome Ninong Rai here on Grab a Bite. Tara guys, mag-iyan naman mga studio. Thank you. Palakpakan natin. Kanina ka pa. Sorry, pagpasensyahan nyo na sila. Pagpasensyahan nyo. Okay lang naman Ninong Rai. Na-enjoy naman namin yung company nila kahit medyo hindi parang cool. Buti ka pa. Ako hindi, naalibad-baran ako eh. Ano, kunin na ba? Hey, Magpalit tayo. Gusto mo subukan magpalit? Kami din, minsan yung mga team namin, nagsasawa-sawa na rin kami. Palit-palit na, no? Palit. Para maiba lang ba? Problema lang dito, walang sahod. Pinapasahod mo ata yung mga yan eh. Ito, tinuturuan ko kasi silang huwag maging gahaman sa pera. Tama naman. Wow. Ano yun, parang, not everything is about money. Tama. Minsan para sa sining lang talaga eh. Exactly. Diba? Art. It's all about the art. Ninong, kamusta? Okay naman, baka sa labas ng bahay. Ang dami nag-chat sa akin, nag-message sa akin, kamusta kayo dyan? Awa ng Diyos, few days ago, naayos na ata yung floodgate. At totoo lang, yung baha-baha sa Malabon, for the past how many years, hindi na kami masyadong binabaha. Nasira lang ata talaga yung floodgate na nakaraan, tapos natagalan bago ayusin. Yes. Kaya matindi yung nangyari sa amin nung nakaraan. Actually, matindi amin, mas matindi pa sa iba. Yeah, pero recently, may siguro may 1 linggo na naayos yung floodgate. So, nakakatulog ako ng mahimbing. Minsan kasi talaga, pre, sabi sa'yo sa gabi, umuulan, dilat na dilat ako, pre. Tapos bababa ako, silipin ko yung tubig. Double check mo kung ano pa. 2 inches pa. Okay. Tapos check ko yung schedule ng high tide. Ang schedule ng high tide sa mga ganitong panahon ay 12:00 ng tanghali. So, madaling araw, hindi kami babahain. Tanghali, yun. Doon na umaangat talaga. Oo, doon na umaangat. Pero awa ng Diyos kanina, buhay pa naman. Hindi pa naman lumulutang yung mga hari-hari na namin doon. Question, since napag-usapan natin yung baha-baha na yan, ano normal contingency plan nyo? Kunyari, nag-shoot kayo niyan, tapos biglang, yun, malakas ulan. Example lang, ngayon, may shoot kayo, kunyari. Paano contingency plan nyo doon? Tuloy ba yung shoot? Tuloy yan. Pagka, ang issue lang namin sa ulan ay yung noise. Meron kami yung area kasi namin, kasi ito yung kusina namin. Dati kasi open area, lupa lang talaga yung dati. Pero doon nga umiihi eh. So, mataba lupa doon kung ganun. Ay, pre, sabi sa'yo, matamis din. No? Tapos, yung area dito, yun yung, merong parang, naka-elevate stage yun actually. Pero doon uupo yung mga brands, mga bisita para nakakanood sila ng shoot. Yung part na yun ay polycarbonate yung bubong. Ang ingay pala ng lintik na polycarbonate. Ang ingay pala niyan. So, ang dami namin naging problema dati na kapag umuulan, wala kang pakialam sa baha. Ang namin, yung noise, di ba? So, nagpagawa ako ng parang tent. Ewan ko, sabi ko, tingnan lang natin kung gagana. So, yung bubong namin na polycarbonate, merong tent sa taas yan na transparent. Yun, nasolve namin yung noise issue. Pero kung tinatanong mo, issue sa baha, wala, uwi sila ng baha. Wala, hindi, kasi lahat ng crew ko taga Malabon na botas. Yung taga na botas nga, gusto ko nang tanggalin eh. Pero, hindi kami... Bukas na bukas, simulan natin, no? Magpupurga na, baka pwede magpurga na bukas. Oo, Malabon lang dapat, solid. Hindi, para sanay sa baha. Sanay sa baha, hindi issue kung maglusong man o hindi. Alam mo yun? Alam ko may vlog na tayo ng baha, nagluto ako, di ba? Baha cooking meron. Baha cooking meron. Pero ako lang mag-isa nun. Iniwan niyo ako sa ere. Hindi, gumising kami nun. Yan ang tunay na team. Gumising kami nun, baha na. Okay. Actually, gusto pang pumasok ito. Alam mo bakit? Ayaw niya maglima sa kanila. Magtatrabaho na lang daw siya sa amin. Maylin, yung anak mo, ayaw maglima sa inyo. Gusto na lang magtrabaho. Exclusive po yun, ha? So, ayun. So, tuloy-tuloy lang kami. Walang tigil. Unless na lang talaga, kapag nandiyan na yung tubig at kailangan namin tumigil mag-shoot para mag-angat ng gamit. Okay. Pero kung ang issue na mababasa ba yung paa namin, itlog namin, hindi, okay lang yun, tuloy yun. Nakikita ko sa vlog mo yung parang natutuwa ka pa pag nababasa-basa itlog mo eh. No, sarap. Diba? Yung malamig-lamig, no? Parang tsayon, pre. Parang siya. Tibag. Ginagano. Just to break the ice, Ninong, gagawa na tayo ng mabilisang segment. Okay. Sige. Kasi recently, si Baby,
nagkaroon na ng nabinyagan na, di ba? Yes. So since sininong ka, ang segment natin tatawag natin inininong or hindi. Mm. Okay, so ito, magbibigay ako ng mga certain personalities and titingnan natin kung payag ka bang ininong sila or hindi ng baby mo. Okay. Okay. First one. 6! Yan! Mali! Hindi mo agad kalbo ko yung agad yung show natin, ha? Teka lang, nakaka-offend to, Ninong Ray! Nakaka-offend to, Ninong Ray, ha? Nakaka-offend to, ha? Sorry po, Tito Boy. Porket kalbo yung nagatang tanong. Sabi, hindi, sorry. Kahit buksan mo yung puso ko, si Mama Mary talaga yung nandiyan. Grabe, nakaka-offend. Ito ba yung taga-nabotas? Yeah, hindi yan. Pero pwede ko nang tanggalin yan. Ninong Ray, nakaka-offend. Pero, Tito Boy. Sige, sino ba yan? Sino ba yung mga nasa First, listahan mo? sobrang random ito. Si The Rock or si Batista? Darak, nininungin yan. Dahil pera yan eh. So, si The Rock ang Dahil ininong pera natin. yan. Yun yung basehan ko eh. Kung sino mas Ako sino mas maraming pera. Eh, hindi. Di ba si Batista ay may dugong Pilipino? Oo, yun. Oo. So baka mas Pinoy pride gets ba? niya yung konsepto ng pagnininong. Oo. Ngayon, si Dara kasi baka maging ninong, hindi naman magbigay sa Pasko. Hindi ka puntahan, no? Oo, di niya gets, Di niya di ba? gets. Ano ba yan, ninong-ninong? Ang pangit naman ko, pa mag-e-post, "Hey, Mr. Dwayne The Rock Johnson, the godfather of my child. You owe us 3 Christmases." Yes. Di ba? So, si Batista, hindi mo na kailangan sabihan. Nakakaintindi na, kumbaga. Kultura na eh. So ano, The Rock or Batista? Mayaman din naman si Batista. Sige, Batista na lang. Batista na lang. Okay. Mga iconic Pinoy personalities. Oy. Bitoy or Kuya Will? Ooh. Bitoy o Kuya Will. Si Bitoy na-meet ko na. Warm na tao si Bitoy. Pero si Kuya Will, naka-Richard Mille. Tsaka dahil pera ni Kuya Will. May Will phone pa ba? May Will Tower. May Pero Will phone eh, Tower. ewan ko. Hindi gusto ko kasi ng Will phone eh. Will phone. Jacket. Will jacket. Will jacket. Saka CD. Oo. Hindi, ganito na lang. Siguro Bitoy ako. Bitoy. Bakit? Feeling ko in touch pa si Bitoy sa inner child niya. Alam mo yun? Oo, totoo. Kasi Oo. nangongolekta pa siya eh. Medyo Yes. pa siya. Tawag doon yung mahigis sa mga collectibles and stuff. Ay, nga lang, pag nagbigay siya ng regalo sa anak ko, matik laruan, hindi pera. Pero pwede mo ibenta. Pwede kong ibenta. Pwede mo ibenta kasi baka ibigay sa'yo yung mga malaking action figure. Tama, oo, no. Sige, Bitoy. Bitoy. Bitoy ako. Tama. Ganda. Okay. Content creators naman tayo. Ay, Uncle Roger or Andy Cooks? feeling ko Uncle Roger. Uncle Roger. Oo. Bakit? Kasi, parang family-oriented siya eh. Family-oriented. Oo, I mean, bad trip siya sa asawa So, tsaka yeah. anak niya. Oh, pero siya, napangatawanan niya yung pagiging uncle. Alam mo yun? Kaya lang naman, ganun si Uncle Roy, gusto niya magpangaral. Alam mo yun? Gusto niya mapabuti yung bata. And feeling ko gagawin niya rin yun sa anak ko. Ngayon, si Andy Cooks, Australiano, baka mas madaming pera yun. Hindi, tsaka baka makasakay na ako ng kangaroo kapag Oo. Baka ilagay pa yung anak mo sa kangaroo. Tangina, gusto ko yun. Hindi, Uncle Roger. Uncle Roger. Okay. Eto naman, para lang for fun. Mga tropa mo to eh. Kong TV or Will Dasovich? Technically, parte na rin naman ng crew mo yan eh. Si Pero kung may isa lang. Will Dasovich ay ninong ng anak ko. Ninong, yes. Oo. Okay. Si Kong TV, May pera. Doon pa rin babagsak yun, no? oo, maraming pera si Kong TV. Nananawagan po ako kay Will Dasovich. Pwede ba kayo magpalit ni Kong TV? Papabura ko lahat yung mga picture mo sa binyag, papa-edit ko yung mukha ni Kong. Pretend na lang tayo na hindi nangyari. Teka lang, ba't papaedit mo? Magkamukha naman halos. Hindi. Sa bagay, no? Medyo Kalapit lang na may itsura nila eh. desaturate ko na para pumuti ng konti. Ganun na lang. Hindi, si Kong kasi ay family-oriented. Yes. Hindi ko sinasabing Hindi ko sinasabi nagsisi ako sa desisyon ko sa buhay. Pero, hindi, ako dito. Kung may pagkakataon, pareha sila. Ngayon siguro tatanungin nyo kung bakit hindi ninong si Kong Yes. ng anak ko. Sa totoo lang, ako mismo, naranasan ko na ang dami nag-aaya sa akin na maging ninong
ng mga taong hindi ko naman talaga kilala. Okay, okay. And aaminin ko, kahit yun siguro yung nakikita ng mga tao sa iba, hindi naman kami masyadong close si Kong TV talaga. Hindi naman talaga. Kung mas close kami ni Will. Yeah. At saka sigurado, pare, ang dami ng inaanak ni Kong. Baka di naiintindihan ng mga tao. Ang ninong ay ang tatayong magulang kapag namatay na Oo. ang magulang. Paano kung si Kong TV meron ng inadapt na 50 kasi nagkamatayan yung magulang. Kahoy to, no? Solid wood to, no? Di ba? Wag naman sana. Wag naman sana. Oo, maraming pera si Kong tsaka si B, pero marami na silang responsibilidad. Marami na, totoo. Si Will Dasovich, hindi nga alam kung may inaanak na yan eh. Tanong, naniniwala ba sa konsepto na yun? Hindi, kahit na. Hindi, ano yun? Parusa yung pre pag hindi niya pinangatawaran yun. So kahit mas maraming pera si Kong TV, hahati niya sa marami yun. Will Dasovich, solong-solo sa anak ko yan. Kung saka Bagay. Practical lang, pre. Practical lang. Maganda. Mindset Mindset lang, pare. mindset ba? Focus lang. Ito naman. Mga chefs lang, pero international din tayo. Celebrity chefs. Chef Gordon Ramsay o Chef Jamie Oliver? Gordon Ramsay. Bakit? Pinili ko si Uncle Roger. Baka pag nagtagpo sa bahay namin niya si Jamie Oliver at si Uncle Roger magsabong. Oo. Magkagulo, no? Magkagulo. Problema ko pa yun. Oo. Problema ko pa. Hindi na. So ano tayo? Tama. Less stress. Yes, less stress. Gordon Ramsay tayo. Kahit pa pala si Gordon Ramsay, pagtatawanan lang niya si Uncle Oo. Roger. Kumbaga, okay si Gordon Ramsay. Tsaka para magkamurahan na, alam mo yun. Para magkalabasan talaga yung sama na loob. Oo. Tama naman. Tsaka papaturo ko pa piliin ng salmon hanggang ngayon pinapanood ko yung video na yun. Ang lupit nun. Actually. Oo. Alam mo yung tinutukoy Yung sa ko? Masterclass ba yun? Oo. Masterchef. 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 Hindi lang basta finilay. Oo. Hindi lang basta finilay. Hinati niya yung very irregular shape na salmon sa saktong portion sizes. Yeah. Parang tawag doon, hinulma lahat. Oo. Hinulma, pantay-pantay. Iba-iba ng hugis, iba-iba ng kapal, ng lapad, pero pare-parehas halos ang timbang. Ang lupit nun, pre. Yun talaga, experience. Experience yun, pre. Experience yun. Hindi mo makukuha yun ng lang talaga. Oo. Hindi. Hindi mo makukuha yun kahit panoorin mo na ilang libong beses Actually, yung YouTube na yun, yung video na yun. Kahit panoorin mo yun ng ilang wala. Hindi. Ito, last na lang, sir. Sige. Pick ka ng 5 people. Doesn't matter kung sino, okay? It doesn't matter kung kakilala mo or hindi. Fictional or whatever. Kumbaga parang dream team of ninongs mo. Una sa lahat, Jose Marichan. Yan, okay. Yan. Pangalawa, Mariah Carey. Ay. Pucha, pag Pasko sa bahay, concert doon, pre. Sobra. Tapos maniningil ako. Ayun, yun. Concert agad. Oo. Grabe. Oo, business-minded. Business-minded pala si Huwag yun na intindihin yung aginado sa anak ko. Sorry, English pala si Mariah Carey. Do not shit. Do not mind the Christmas gift, your responsibilities of being a godparent to my child. Do not mind that. Just come to our house, sing a few songs, maybe 11 sets. It's fine. Very minimal lang. Oh. Very minimal. No effort. 11 cents. Oo. Tapos, sino pa ba? Mr. Beast, kahit marami siyang issue ngayon. Mr. Beast. Mr. Beast. Sobrang kikitang-kita ng anak natin yan. Hindi. Si Mr. Beast naman, gusto ko lang talagang masayang laro. Ayoko na naman trip to Jerusalem eh. Sawa na ako doon. Ayoko na ng Last to Leave the Pool eh. Ayoko na nun. Iba naman. Gusto ko mga Squid Game kami sa bahay, mga ganyan. Survival, no? Yung Survival, no? 10,000 each day, you stay in this. Yun, oo. Kaya titira kami sa sa ano yun? Sa Kabaong. O yan, mga ganun trip ko. Oo. Okay, tatlo Parang na. Masaya yun, Oo. Habang nag-Squid Game ka, kumakanta si Jose Marichan, Exactly. pati si Mariah Carey. Exactly. Last two. Ano Ano pa? Yung Dragon sa Dragon. Si Shenron, tama. Yung Dragon sa Dragon Ball. Oo. Dragon sa Dragon Ball, pero may caveat yun, pre. Kailangan, wala na akong dala mo na yung Dragon Balls. Okay. Wala nang hanapin. Maghanap pa ako. Sa bagay. Tama. Yun na yung regalo sa anak mo. Oo, ako pa ba? Diba? Ang dahil nung pito, sa buong mundo, tapos paghahanapin mo ako. Di na, pre, dapat dala-dala niya na. Dala-dala niya na. Hindi. Gusto ko yung yung Shenron sa planeta ng mga Namek, pre. Yung mas marami, 3 ata hiling nun eh. Tama, di ba? Di ba Hindi. Teka, yung original na Shenron, isang hiling lang. Pero yung sa planeta ng mga Namek, Kalapigolo, alam ko 3 yun. Tama. Ayun, doon ako sa 3. Tapos, yung mas buff. Ngayon, ang problema ko lang,
hindi ko alam saan siya papapark sa bahay. Alam mo yun? Pwede, Pagkadating niya. ikot-ikot lang siya. Ikot-ikot lang siya. Ikot-ikot na. Hindi Ikot-ikot mo lang siya. higit bubong nyo. Actually, isa pang concern Parang yung pala, no? nagka-dragon dance. Tama. Ikot-ikot na sa bahay. Hindi, okay yun. Sige, walang problema. Problema, pagkakain na, baka magulo niya yung buffet. Alam mo yun? Ay, oo. Problema yun. Papunta mo na lang sa labas. Abutan na lang, padala na lang, no? Madala mo na lang. Dapat ano niya, dala niya yung stretch stick ni Goku para ako magdadala ng pagkain sa kanya sa taas. Diba? Ginagawa ko naman. Oo. Tapos, last. Last lang, yan. The Ninong, so all Ninong sabayan. Hindi, eto kasi ano na to eh. Kung mapapansin mo, may tema. Yes, may purpose. May purpose. Kasi ang idea ko dyan is, every Christmas pupunta sila sa bahay. Tapos event yun. May Mariah Carey, Jose Marichan, Do It. Tapos Mr. Beast, tapos may dragon sa taas. Oo, ganda. Diba? Ang ganda nun. Christmas festive ni Ninong Rai, parang ganun. Oo. Medyo torn ako eh. Medyo torn ako ng konti. Between kay Luffy Okay. tsaka Luis Manzano. Kung hihingi mo suggestion lang, siguro kunin ko si Luis Manzano. Luis Manzano, bakit? Parang may nag-host na naman nangyayari. Tama! Diba? Tama! Oo nga! Nag-host na nangyayari. Ba't si Lopi yun naisip? Ba't si Luffy naisip mo? Hindi kasi, yung convenience kasi iniisip ko, si Luffy, dadalhin niya yung barko niya doon, ang daming dagat na sa Malabon. Ang lapit na sa amin nun. Sa bagay. In case mo may venue pa. Oo, kasi pre, kung ako, taga Caloocan, tapos papuntahin ko si Luffy, mag-jeep pa yun papunta sa amin. malapit. Sa amin, lapit-lapit namin sa ilog. Pag-park ng ano dyan, si Going Mary. Hindi, wala na si Going Mary. Hindi nanonood. Hindi nanonood. Thousand sa kanina. Oo, si Thousand Sunny. Pagka-park niya dyan, lakad na lang. na. Pwede siya mag-tricycle kung gusto niya. Pwede Pero siya, mabalit eh. na, oo. Pero siguro nga, Luis Manzano na lang para may nag-host. Para may nag-host, Para may masaya si nag-host. Tama, no? Oo, Luis Manzano kaysa Lupi. Para may choices kumbaga yung mga tao na pupuntahan, di ba? tama. Parang may kumakanta. Salamat sa input. Gusto ko yan. Tama. So, ulitin natin. Rundown natin. Rundown, oo. Jose Marichan, Marichan. Mariah Carey, Mr. Beast, si Shenron sa planeta ng mga Nemik. May specific yung tatlo. na pangalan Basta yung yun may eh. tatlong may wish. tatlong hiling, oo. Okay. Tapos, Luis Manzano. Yan. Magandang lineup yun. So, editor, i-edit mo din. Ikaw na bahala mag-edit yung para. Sa episode na to, samahan nyo kaming explore ang kakaibang pahimagas, ano ba ito at saan nagmula ang inutak. Welcome to the search of the Philippine Islands. Tara na! Learn more about these regional delicacies and delicious sweets here on Desserts of the Philippine Islands. Catch all the episodes on our YouTube channel, Bite Size PH. So yan, Ninong, since mag-usapan natin yung ninong ng anak mo, gusto ko naman matanong, how's fatherhood right now? Alam mo noong nakaraan, sabi ko kala ko ba mahirap maging tatay? Kala ko ba mahirap maging magulang? Sa akin lang naman iniisip ko lang, bakit parang hindi naman masyado, oo puyat, pero puyat na naman ako. Oo, mabaho yung tae. Ba't mabaho ba tae ko? hindi rin naman. Pero bigla akong na-realize, kaya pala madali para sa akin kasi ang galing ng asawa ko. Hindi madali ang pagkakaroon ng anak. Pero mas madali dahil malupit yung asawa ko. Yun talaga yun. So, sa totoo lang, marami ng mga desisyon ngayon na kailangan silang i-consider. Halimbawa, kanina lang sa sasakyan, meron akong project dapat na ililipad ako sa ibang bansa for 5 days. Medyo urgent yun. Kailangan ko nang sumagot. Ang hirap ng 5 days eh. Pinag-usapan namin nung asawa ko, sabi namin 3 days max. 3 days max, sige. Kasi ang sabi ko nga sa manager ko, pag lumabas na yung anak ko at maliit pa, lahat ng project ko, kahit sa ibang parte ng Pilipinas, fly in, fly out lang ako. Hindi na tulad dati ng ibubuk pa nila ako ng hotel, tapos mag-stay pa ako doon overnight para makapagpa. Hindi na. Ngayon may project kami na fly in, fly out talaga. Pero eto, international, di pwede fly in, fly out. So pag fly in kami doon, the next day event, next day fly out. Pero 5 days pala event. 5 days pala. So baka ipas ko yun. Yung mga ganon. Pag-consider ng mga mga bagay na hindi ko naman dati kino-consider nung ako pa lang mag-isa o nung kami pa lang nung asawa ko. Kasi nung kami pa lang, sama ko siya, alam mo yun. Yeah. Ngayon, marami na talagang bagay na kailangan i-consider. Not saying na sayang yung opportunities. Hindi yun eh. Hindi yun yung sinasabi ko. Pero mas kumbaga ba,
para kang naglalaro ng para kang, hindi pangit na analogy yun Parang, Mas pinag-iisipan mo na talaga. mas yung mga- pinag-iisipan mo na yung mga kilos mo ngayon. Kasi, may responsable ka na sa buhay ng bagong tao Yeah. Alam mo yun. Ayun, okay naman siya, masaya. Masaya Ano talaga. yung best part so far? Well, kasi imagine 3 months, 4 months? 3 months. So, bago-bago pa lang. Ano yung best part about it so far? Pag pinaglalaroan ko siya, tapos di pumapalag. Wala ba kayong laruan dyan? Papakita ko paano ko nilalaro yung anak ko. Si Ian. Pinapalakad ko yun. Kunyari, hawak ko dyan. Hawak ko yung kwet. Mommy! Dede na ako, mommy! Alam mo yun? Pinaglalaroan ko yung bata. Pinaglalaroan ko siya. Masaya. Sa totoo lang, mas lamang na lamang yung saya kaysa sa hirap. Pero again, tinatangke kasi ng nanay hirap. Not saying na hindi ako nag-aalaga ng bata. Hindi yun yung sinasabi ko. Kapag sa bahay lang naman ako nag-shoot, pre. So, pag may cut, akit ako, bisitahin ko sila, ganyan. Kamusta? Ang cute yung baby. Laki ng itlog mo. Ganyan. Laki ng itlog ng anak ko, pre. Talaga, malaki talaga. Laki ng itlog. Para sa para sa size niya, malaki talaga. Oo, mana sa daddy, pre. Gusto ko yung dadating ang araw someday, paglaki niya, parigay lang siya, Dad, ba't mo pinag-usapan yung itlog ko sa isang podcast? Anak. Ba't mo pinagmalaki yung itlog ko sa isang podcast 20 years ago? Anak, walang ibang magiging proud sa'yo, kundi ako lang. Tandaan mo yan. Pero, kunyari, maliit yung itlog mo. Okay lang. Okay lang yun. Hindi ibig sabihin, mas hindi kita mahal kasi maliit itlog mo. Hindi. At mas mahal kita kasi malaki itlog mo. Hindi ganun yun. Natutuwa lang ako kasi parehas tayo. Yun. Nakakita kita ng similarity sa akin. Itlog ko, itlog niya. Alam mo yun? Yes. Kumbaga, Magkasing laki. Common. Hindi, sabi nga nila, lagi daw dapat mas maganda ang buhay ng anak kaysa sa magulang. Yeah. Kaya ako, hindi masyado malaki siya, malaki. Alam mo yun. Ngayon sa tingin namin, wala pa kami mga anak and everything. So, for sure, madami rin nakikinig na bagong mga tatay sa mga followers mo and everything. Ano yung parang so far na scary thing about having a baby? Scary? Yeah. Kasi kanina, natanong ko kung ano yung pinakamasaya. So ngayon, meron ka bang nararamdaman na medyo nakakatakot? Since sabi mo nga, I saw one of your vlogs, yung recent vlog mo nung nanganak si wifey, na ganda nung sinabi mo sa dulong part. Ano ba sinabi ko nun? Regarding dun sa yung pagkakaroon na yung ginawa mo yung anak mo and everything. Ikaw yung nagdala sa mundo niya. Na iba yung feeling ka na. Ganda yung speech na yun. Pero syempre, definitely, being a father is not easy and for sure, meron kang mga kinakatakot or kinakabahan. So, Marami akong pwede sabihin, pero iniisip ko yung pinaka nakakatakot. Iniisip ko So, re-reflect mo yung sarili mong buhay. Ano ba yung mga pinaka nakakatakot na nangyari sa buhay mo na ayaw mong maranasan ng anak mo na hindi mo responsibilidad. Kasi kapag responsibilidad mo yung takot, baka kaya mong gawa ng paraan For example, natatakot ka na kami naman ng bata kami nabigyan kami ng magandang buhay ng magulang namin. Pero paano kung sakasakali bumagsak ang kabuhayan namin, ako ngayon bilang present, tapos hindi ko mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Hindi yun nakakatakot Kasi kaya kong gawa ng paraan yun. Kaya kong sipagan yun. Ang nakakatakot siguro yung mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Yun ang nakakatakot. So, halimbawa, kainin siya ni Shendron sa isang Pasko. Alam mo yun. Yung mga ganong bagay. Marami. nakakatakot talaga. Nakakatakot yun, pre. Pag kinain nyo, nakakatakot. Tapos sasabihin ko, oy, dala mo yung drago mo, balik mo yung anak ko. Ganon yun. Tatlo yun. So, may dalawa pa ako. Diba? Pero siguro yung mga bagay na hindi ko kontrolado. Siguro more on relating sa mental health. Kasi naniniwala ako na kahit ang magulang, kahit gawin niyan ang lahat ng tingin niyang pinakatamang bagay. Hindi mo malalaman paano mahuhubog ang mental health ng bata So baka mamaya okay lang siya, ganyan, pero hindi pala siya okay mentally. Alam mo 'yon? 'Yun yung pinakanakatakot kasi usually tatago pa yan. Alam mo Especially yan? now in the social media world. Oo, di ba? So yun, siguro ang pinakinakatakot ko is baka maging hindi maganda yung mental health ng anak ko. Kasi sa totoo lang, kahit maging matagumpay siya sa mapili niyang karera, kung hindi naman maganda yung mental health niya, it's not gonna be worth it Yeah. Hindi okay yung bagay na yun. Peace of mind, no? Oo. Kunyari, piliin niyang maging
kung ano man ang mentally taxing na trabahong pwede nating mailagay bilang dun sa ano na yon. Tapos mayaman siya. Hindi rin eh. Yeah. Hindi ko rin gugustuhin yun para sa anak ko eh. Gusto ko healthy siya, mentally, physically, syempre. Secondary na lang yung yung ginhawa financially. Kumbaga yun na yung parang bonus na rin. Bonus na lang yun. Basta importante, masaya siya. Lagi sinasabi ng mga magulang yan, gusto ko lang anak maging masaya ka. At syempre, gusto ko yun. Pero ang magulang, hindi rin naman perfecto eh. Hindi rin naman perfecto. Minsan, may mga nasasabi tayo na hindi natin sinasadya minsan. So, lalo ako may 7-year-old na ako. Oo. So, yun, nakakaintindi na yun. Nakakausap na yun. Nakakaintindi na lahat yun. So, dapat mas mag-ingat sa mga ganyang bagay. Hindi ako perfectong tatay. Lalo hindi ako perfectong tao. So, medyo conscious effort, siguro. Conscious effort sa mga ginagawa at binibitawang salita. Kasi nakaka-apekto talaga sa nakaka-apekto sa kanya yun. Kasi baka mamaya, akin wala lang. Lalo itong mga kasama ko sa bahay, tarantado yung mga yan. So, kung magbitaw ako ng salita dyan, okay lang, alam mo yun. Tangin mo, iyan, baho ng paa mo. Pwede ko bang biruin ng ganun yung anak ko? Na ang baho ng paa mo na, alam mo yun? Totoo. Hindi kasi iba yung gravity nun sa kanya. Iba yung dating sa kanya nun. Oo. Magiging iba. Sinabihan ako ni Papa, mabaho pa ako. Medyo trauma yun. Ano kaya pag na 40, no? Yung Diba? trauma niya. So, palabiro kasi ako masyado eh. So, minsan, ito yung mahirap hanapin yung balance eh. Paano ka magiging fun na tatay na hindi ka offensive na tatay? Alam mo yun? Actually. Kasi pre, ang pagiging nakakatawa, to a certain degree, kinocross mo ng Yes. yung line ng May- pagiging offensive. Yes, totoo. Hindi lahat ng branches ng comedy ganun. Yes. Hindi lahat. Pero yung sariling ko lang, medyo ikocross mo ng konti Totoo yun. yun. Di ba? So, gumagano kayo. Parang nahulog ka sa both sides. Oo. Nasaan ako? Balance Mababadtrip ka ka ba? Hindi. Nagpapatawa lang ako. Alam mo yun, ganun eh. So, hindi ko alam kung paano gagawin yun sa anak ko pa. Kasi, ayoko rin naman maging boring na tatay. Na tipong, Stiff, no? Stiff. Strict lagi. Tapos pagdating sa mga tropa ko, komedyante ako. Ayoko nun. Pangit tingnan, kumbaga. Pero paano rin ako magiging komedyante para sa anak ko nang hindi nagiging offensive? Totoo. Hindi ko alam. Yan yung, I'm sure kapag nagtanong ka ng mga tatay na matatanda na yung mga anak, baka hindi rin nila alam. Talagang kakapain mo lang siguro. Oo. Kakapain mo lang hanggang pagtandaan nila. Ang baho ng paa muna ako. Hindi okay yun. First time maging tatay. Constant diba? learning, kumbaga. Constant learning. Again, uulitin ko, hindi ako perfecto. Malamang na-open din anak ko sa akin. Maraming beses na. Kaya naikits ko yung mga ibang tatay, bakit stiff eh? Yeah. Bakit sila stiff? Bakit sila parang emotionless? Kasi natatakot din sila magpakita ng hindi maganda sa anak nila. Yeah, feeling ko nape-pressure din sila eh. Oo, naigets ko yun. Pero ayoko maging ganun. Okay. Ayoko maging ganun. Mas pipiliin ko maging tatay na corny. Alam mo yun? Yeah. Tatay na corny kaysa tatay na stiff. Stiff and strict Oo. in everything. Yes, ayoko nun. Ayoko hindi rin. Tsaka hindi rin naman ako ganun to begin with. Pero magiging ganun ka kapag sobrang ingat mo sa paligid ng mga anak mo hanggang maging ikaw na lang din talaga yon. At ayoko maging ganun. So far ba may ganun kang mentality, Ninong Ray, na parang sobrang gets naman maging protective ka, pero nare-realize mo ba sarili mo na parang, okay, baka nagiging ganun din ako minsan? Hindi ako overprotective sa kanya. Kasi naniniwala ako na Kasi technically this is your first child, pero meron ka ring anak, right? Ito kasi bata, hindi pa counted dyan eh. Ganun pa lang yan eh. Cute pa lang yan eh. Pero, dito, pero dito sa kay Anye, linawin ko lang pala, etong si Anye, dahil nagulat, ba't meron ng malaking anak agad si Ninong Ray? Anak to ng girlfriend ko. Okay. Na ngayon ay tinuturing kong anak na rin. Yes. Oo. Kumbaga, panganay ko siya. Yes. Tinuturing ko siyang panganay talaga. Diba? Doon sa bata, sa bunso, wala. Hindi mo pa talaga mako-consider yan sa mga ganung bagay. Kasi wala namang gagawin yan eh. Nakahiga pa lang naman yan eh. Alam mo yun. Pero doon sa 7-year-old na nakakaranas na ng mundo, hindi ako overprotective sa kanya. Gusto ko nga madapayan. Gusto ko nga, alam mo yun, masaktan. Yes. Malawahin sa tenga. Ni Daddy. Nadidisiplina ko siya.
Pero, aminin ko paminsan-minsan, parang, lagi namin issue ng ano ko to ng asawa ko to. Yung pinipilit siya kumain ng gulay. Ngayon, inano ko na hindi nga, wag nang pilitin yung bata. Siguro it's not yet time para sa kanya and sa akin. Dati kasi sinasabi ko, mas gugustuhin ko pang lumaki yung bata na healthy at maayos na tao at may galit sa tatay kesa yung mahal niya nga ako, wala naman ako na-impart sa kanya, na ituro sa kanya. To a certain degree, totoo pa rin yun. Pero na-realize ko, hindi naman ako mabubuhay ng matagal pa. Oo. I mean, kumpara mo sa kanya, siya kasi bata pa. Bata pa siya. So, ayoko naman na yung may pait siya sa akin. So, pero, eto marami akong bagay na i-let go sa pagdidisiplina dun sa bata. Pero hindi ko ito-tolerate lahat ng bagay. Hindi ako mag-tolerate ng disrespect. Okay. Sinabi ko sa kanya yan. Hindi ako mag-tolerate ng disrespect. Hindi pwede yan. Hindi pwede yung bagay na yan. If you don't wanna eat vegetables, it's fine. Pero tell me. Huwag mong kunin yung pagkain para lang ma-please kami tapos itatapon mo bandang huli. Yeah. Yung mga ganun bagay. Hindi ako... ayoko siyang protektahan. Hindi naman... Sorry, pangit yung term na yun. Pero... Meaning ayoko siyang... ayoko siya i-shelter. Or spoil. Ayoko siyang i-spoil. Yeah. Ayoko siyang i-spoil talaga. Kasi sa totoo lang, maganda yung buhay namin nung bata kami. Pero hindi kami shelter ng magulang namin. Yes. Mahirap din kasi pag wala kang alam din sa mundo. Oh, pre. Hindi talaga okay yun. Kaya nga, sabi ko, etong mga anak ko pa nag-college na pagko-commutein ko itong mga to. Mahirap. Pero paano kapag tatrabaho ka na? Tapos bigla mo kailangan mag-commute, wala ka pang pambili sa sarili mong kotse. Oo. Wala ka pang panggas, magsisimula ka ng minimum wage. Di ka nila magtatrabaho kasi hindi ka marunong pumuntang halimbawa, monumento. Alam mo yun? Ihatid mo pa ba? Yahatid ko pa ba? Hindi pwede yung mga gano'n. Mahirap din eh. Kasi isipin mo, nasan yung linya sa pagitan ng pag-aalaga at pagdidisiplina? Totoo. Meron kasing overlap yung dalawa eh. Kasi pag dinidisiplina mo, inaalagaan mo rin. 'Di ba? So, mahirap, pre. I think yan yung mga challenges ng pagiging tatay. Kung saan ka mag-boundary doon. Oo, mahirap talaga. Paminsan-minsan nga, meron akong mga meron akong mga moments na parang, okay, hindi maganda yung ginawa ng anak ko. Ang gagawin ko? Papagalitan ko ba siya? Sasabihan ko ba siya? I-explain ko ba sa kanya mabuti? Pwede kong gawin lahat ng yun. Pero, anong approach? Paano i-atake ko? Oo. Kasi kung text lang yan, walang problema eh. Alam mo yun? Yeah. Kaso hindi, harapan kayo eh. Sobrang importante ng tone, facial expression, Exactly. Body language. Kasi, ngayon pa lang nag-a-absorb ng impormasyon yung bata sa mundo. So, lahat ng gagawin mo as a parent, Oo. yun yung tawag doon, i-interpret niya. Oo. Yun eh. Ako, maraming beses na akong feeling ko sumobra ako sa pagdidisiplina sa kanya. Halimbawa yung face the wall na yan. Yan na yung palo ngayon eh. Face the wall na yung palo ngayon. Bawal na palo ngayon. Bawal na. Hindi na uso palo ngayon. Face the wall na lang. Pero hindi na siya okay ngayon. So face the wall. Nai-guilty nga ako minsan sa face the wall eh. Alam mo yun? Like, gusto lang maglaro ng bata, pero hindi, kasi naka-face the wall. Ang hirap! Mahirap timplahin. Tapos, pag laki-laki ng bata, naging ganito, tapos sisisihin mo ba yung sarili mo? Pinag-face the wall kasi siya yung 7 siya. Alam mo yun? Totoo. Wala pa tayo doon, pero baka isipin ko yun. Diba? Ewan ko. Pero gusto kong maranasan niya ang mundo. Gusto kong matutunan niya kung anong pakiramdam ng madapa at masugatan, mahiwa ng kutsilyo habang nagluluto, matalsi ka ng mantika, maipit ng pintuan habang may daladalang plato ng pagkain. Alam mo yun? Ayoko lang maging ignorante yung anak ko sa mundo. Ako kasi, I see myself as, hindi ako academically smart. Bobo talaga ako, paro. Sabi sa'yo. Mula nung grade 4 ka pinakaunang pwede mag-remedial. Nagre-remedial na agad ako nun, paro. Oo. Bobo ko. Masipag ka mag-aral. Sobra, pre. Masteral. So, ulitin yung science eh. Alam mo yun? Hindi talaga ako matalino academically. As in. Bobo talaga ako. Itong anak kong panganay, pre, matalino. Matalino siya. Ang kinakakaba ko lang,
baka hindi siya maging street smart. At responsibilidad ko yun. Nagawin siyang street smart. Kasi nasa kanya na yung book smart eh. Yeah. Alagaan na lang yan, ganyan. Pero yung pagiging book smart, ay yung street smart, feeling ko, responsibilidad ko yun. Kilala ka namin as being makulit, magago. Oh. Lahat ng inaanak mo online. Oh. And even siguro in person is magago in everything. Pero if there was a chance na makikilala ka ng anak mo as being a father, ano yun? Like if you could sum it up maybe just 2 to 3 words, anong klaseng tatay mo gusto maging? Gusto ko, tingnan niya ako bilang madiskarte. Diskarte. Madiskarte. Gusto kong gusto kong malaman kung ano yung gagawin ko pagkatapos ng social media era ko. Gusto ko, kasi alam natin hindi pang habang buhay to. Yes. Gusto ko malaman paano ako magpipivot. Habang palaki ng palaki yung mga anak mo, paggastos ng paggastos yan. Social media, patagal ka ng patagal, pababa ng papabayan. So, paano yun? Yes. Paano yun? Hindi ko rin alam. Pero, by the time na mangyari yun, matalino na yung anak ko. Gusto kong makita niya kung ano yung gagawin ko. Kasi, hindi ko rin talaga alam sa ngayon eh. Pero, ang sinisigurado ko, pipilitin ko, bibigay ko lahat para hindi bumaba yung antas ng buhay namin at mabigyan ko ng magandang buhay mga anak ko. At gusto kong makita niya yun. At masabi sa riyan si Dad madiskarte yan. Nung hindi na siya nagso-social media, ganito yung ginawa niya. Yun yung gusto ko. At ipapakita ko sa kanya. Hindi ko papamukha. Ipapakita ko. Magkaiba yun eh. Yeah. Magkaiba yung bagay na yun eh. Papakita ko lang sa kanya na I'm not resting on my laurels, alam mo yun. Hindi ako lagi ako may ginagawang bago. Hindi ako nakaupo lang. Mahirap ang trabaho ng social media. Totoo. Pero mas mahirap ang susunod na trabaho mo pagkatapos ng social media. Hindi ko alam kung ano yan. At excited akong malaman din. Hindi ako nagmamadali. Gusto ko pang tumagal dito. Gusto ko pang maging matagal. Pero gusto ko yung tipong wala pa ako doon. Pero ginagawa ko na siya ng paraan. Meron ka bang nakikitang industry? Napasukin? Yeah, aside, since sasabi mo na ikaw na mismo nanggaling. From Ninong Rai mismo, one of the most successful content creators right now in the Philippines. Pero ikaw na mismo nagsabi na, kumbaga, hindi laging nandyan yan. So meron ka bang industry na iisip na pasukin? Or other contents din? Maybe either social media, maybe a negosyo. Meron ka na bang, kumbaga, paano ba sabihin, potential? Definitely negosyo. Marami ako. Sorry. Nabigla ako. Sorry. Nagulat lang. Sorry. Hindi, pero ang totoo niya, wala pang Ninong Rai. Gusto ko na yung idea ng pagkakaroon ng B2B na negosyo. Yung negosyong walang retail. Okay. Business to business na rin. Business to business. Services. Oo. Yung hindi mo kailangang mag-promote masyado. Kasi ito, naniniwala ako dito. Ang mga B2B businesses, yan ang mga pinaka-totoong business. Kasi lahat tayo nadadali ng marketing eh. Yes, totoo. Lahat, ang utak natin, prime yan na tumanggap ng kahit anong marketing na makikaya ko nga dinangulot ng larong to eh. Alam mo yun, di ba? Yung mga ganon. Pero, ang mga B2B na businesses, business to business meaning business na nagkikater sa kapwa mo business. Business. Halimbawa, window cleaning services ng mga building. Yon. Business to business yan. Nakita ko yung bintana eh. Hindi mo yan makikita halimbawa sa TV nang naglilinis po kami ng bintana. Okay, Before and after. Hindi mo makikita yan. Kaya mo kukunin yung window cleaner na yan kasi pumunta ka sa isang building, ang linis yung bintana nila at tinanong mo dun sa mga naka-occupy sa building, sino naglilinis ang bintana nyo? Yon. Naniniwala ako na isa yun sa mga purong klase ng business. Kung ano yung gusto kong pasukin na B2B, hindi ko pa alam. Ngayon kasi, bilang social media content creator, technically, kami ay marketing tool ng mga businesses. Yes. 'Di ba? Nagpapapromote ng mga kung ano-ano sa amin, 'di ba? Pero first and foremost, bago mo tanggapin yung mga bagay na kailangan naniniwala ka muna doon sa produkto. Totoo. Oo. Naalala ko dati, share ko lang, no? Segue lang tayo ng konti. Mapatis ako, 'di ba? Mapatis ako. Sabi ko, kapag may lumapit sa akin, dalawang klase kasi ang patis, pre. Isang totoong patis, Yung flavor isang lang. patis flavor. Yes. Kapag may lumapit sa akin,
na patis flavor, tatanggapin ko ba? Definitely hindi. Mhm. Kaya kong tumanggi sa mga produktong hindi ako naniniwala. Pero paano? Halimbawa lang, nilalaro ko na isip ko. Paano kung times 10 nila yung bayad sa'yo? Oo. Tatanggapin ko ba? Alam kong hindi mangyayari yun, pero laruin lang natin. Sabi ko, mahirap na yun. Kasi lahat naman tayo, nandito para kumita. Para kumita, yeah. Inaalok ka ng times 10 of the pay, tapos ito lang yung trabaho mo, tatanggapin mo ba? Magkano ba prinsipyo mo? Alam mo yan? Everyone has a price, though. Everyone has a Di ba? price. Totoo yun. Naniniwala ko dun. Naging totoo ko dito, pre. Sabi ko, sige, pag times 10, tatanggapin ko. Kasi alam ko imposible yun. Kasi alam ko imposible yun. So, sugal. Okay. Malaki magbayad ng sugal. Yes, malaki. Pero hindi ko talaga alam kung magkano. Kasi lahat na nag-o-offer sa akin ng sugal, hindi ko tinitingnan yung offer. Kasi pag nakita ko yung offer, baka mahirapan akong tumanggi. Tao lang ako eh. Tao lang ako na nagtataguyod ng pamilya. Hindi ako nag-promote ng sugal. Ayoko rin talaga, pre, eto sabihin ko sa'yo, magaling ako magsugal. Okay. Kaya hindi ako nagsusugal. Kasi nakakasira ng buhay yan, pre. At Totoo totoo yun. lang, mas mahirap pamatay sa sugal kaysa sa droga. Kasi pag nag-overdose ka sa droga, patay ka na agad bukas. Totoo. Eh. Totoo. Ang sugal, matagal yan, pre. Hindi, saka damay pamilya mo dun. Damay pamilya mo dyan. Totoo yun. Oo. Damay Droga. pamilya. Yan, meron ka 1 billion, bilhin mo lahat ng droga yan. Oh, patay ako. Konsumo lahat ngayon, patay ka na Patay ka bukas. na, oo. Totoo yan. Puja, pre, 1 billion, pwede mo itaya sa isang pusta sa lamesa yan sa kahit anong casino dyan eh. Oo. Ah, Tapos damay pa buong pamilya damay mo. buong pamilya mo. Buhay ka Buhay pa ka pa rin. rin, oo. Dadamhin mo yung hirap. Di ba? Di ba? Mas mahaba. Oo. Pero yun, ayaw kasing sinasabi yun kasi baka ma-feel bad yung mga kapwa kong content creator na tumanggap ng sugal. Baka iniisip nila, nag-look down ako sa kanila. Hindi. Naiintindihan ko kayo. Yeah. Naiintindihan ko kayo. Kasi lahat tayo nandito nagtatrabaho. Totoo. Pero personally, ako lang, hindi ko tatanggapin yan. Pero hindi natin alam, baka mamaya pag downturn ko na. Yeah. Hindi ko alam. Hindi ako pwede manghusga. Hopefully, wag, di ba? Hopefully, wag. Hindi ako Sana pwede. hindi ka mapunta sa ganung sitwasyon, kumbaga. Sinabi ko talaga sa sarili ko yan. Sabi ko, pag ako nag-promote ng sugal, masisira na reputasyon ko. Pero siguro it's just my way of cashing out. Pero cashing out, sa kanino expense? Oo. Sa expense ng mga audience ko na masisira ang buhay dahil nag-promote ako ng sugal, kaya ko bang lunukin yun? Kaya ko bang tanggapin yung bagay na yun? Baka hindi rin eh. Yeah. Baka mamaya, nabigyan nila ako ng one-time payment, gabi-gabi naman akong putaktihin. Sabi, hindi ka makatulog. Wala kang peace of mind, Wala kumbaga. ka peace of mind. Oo. Pucha. Oo. Mahirap yun, pre. Mahirap yun. Meron ka na bang kinuwang product na ayaw mo talaga gamitin, pero you know what? Sige, kukunin ko na to kasi payday is nice. Meron akong produkto na very skeptical ako. Okay. Hindi ko na sasabihin Sige, to. okay. Hindi ko sasabihin to Very skeptical ako. Product, ingredient, like maybe siguro bigyan mo na kami konting hint lang. Ingredient to. Ingredient, okay, good. Very skeptical ako kasi bago siya sa market at wala siyang katulad sa market talaga. Hindi nag-e-exist yung product na yan. Sabi ko, pwede ba yan? Pwede ba yan? Sabi ko, hindi, tapos lulutuin mo na ganito. Totoo ba yan? Sabi ko, hindi, nagpadala ng product. Sabi ko, aba po, tao nga, no? Pwede nga to, no? Tapos yung timbang, ano mo sa presyo, talagang oo nga. Pwede nga to. Ako kasi, mabasa ako ng ingredient list. Nagsimula yan nung una ako, nung nagka-diabetes ako. 18 years old ako nung nagka-diabetes ako. Masyado maaga. So mula na natuto ako magbasa ng nutrition facts, tsaka ng Yes. tsaka ng ingredient list. Kaya sabi ko, kung eto ay yung produkto na sinasabi nilang yun siya, dapat eto lang yung ingredients niya. Oo. Okay. Pero I know for a fact na kaya nga siya mura kasi may dinagdag na silang Extenders, kung kumbaga. ano-ano doon. Yes. So binabasa ko. Sa nutrition facts, itong isang particular na item, hindi ko sasabihin, magigets kasi ng tao to. Ito isang particular na bagay na to, wala to dapat dito, pero bakit meron? So bababa ka ngayon sa ingredient list. Okay. Okay, sige. May mga dinagdag sila. Pero, pre, hindi naman ako katulad ng, say, Jamie Oliver o Gordon Ramsay na all natural eh. Hindi ako ganoon eh. Modern ako, sinero na ako, pre. Naiintindihan ko na paminsan-minsan kailangan natin gumamit ng mga bag. Alam mo yun, gusto mong ng sabaw ng manok,
Pero hindi lahat tayo afford na mag-aksaya ng gas para magpakulo lang ng Para manok. gumawa ng chicken stock. Oo, alam mo yun. So, kaya ako gumagamit Saka oras din kasi. Oras alam yun. mo din, yeah. Puta, magpapakulo ka ba talaga ng sabaw ng manok para ilagay mo halimbawa sa spaghetti sauce mo? Yeah. Doesn't make sense sa ano natin eh. Kaya ako gumagamit halimbawa lang ng Nor chicken powder. Aside from the fact, sa totoo na industry standard talaga yan. Yes. Pre. Kapag nagluluto ka sa bahay, hindi to promotion hindi to promotion. Pero kahit ikaw pre, magluto ka sa bahay ng halimbawa, ano nagluluto ka ba? Yes. Anong masasabi mong masarap mong luto? Sa akin, Minudo, nagluluto ka minudo. minuto. Gumagamit ka ng Nor chicken powder. Yes. Hindi. Yes, gumagamit ka. Actually, chicken cubes gumagamit. Chicken cubes, oo. Imagine, magluto ka So, sumunod lahat na may stock na kailangan mo lutuin sa bahay, cubes talaga ako. So, magluto ka ng minudo mo ng walang Nor chicken cubes. Iba yung lasa. Diba? Iba talaga yung lasa. So, kaya ako gumagamit ng bagay na yun. So, ngayon, balik tayo sa produkto na yun. Ano ba ang unique selling proposition itong produkto na to? Mura at effective. Nagsisinungaling ba sila doon? Hindi. Ito naman. Kasi kinosting ko eh. Medyo mura-mura nga to. Tapos, nung ginamit ko na siya as intended, as an ingredient, pasok siya. Diba? Gumagana talaga siya sa sinasabi nilang intended use nito. So, gusto ko kasi yung klase ng tanong mo eh. Tinatanong mo, basically ang tinatanong mo sa akin, meron na ba akong ginawang bagay na labag sa loob ko, Yes. pero ginawa ko dahil sa pera? Yeah, Okay. To. Hindi ko na rin sasabihin yung brand, pero bago-bago pa kasi ako na ito. Bago-bago pa ako na ito. Welcome to Flavors of the Region, where we take you to delicious culinary spots here in the Philippines. Tara, let's explore Tagaytay, Batangas, Bacolod, Iloilo, Pampanga, Quezon City, and Davao. Kain tayo! Catch all the episodes of Flavors of the Region on our YouTube channel, Bite Size PH. Pag tinanong sa'yo si Ninong Ray, anong ginagawa ni Ninong Ray sa internet? Nagluluto. Okay. Yun. Hindi. Sige. Upal na nagluluto. Nagluluto. Tama ka. Si Raulo sa internet. Si Raulo Sabi sa mo nga. internet, Diba? Kayong dalawa, tama kayo doon. So, may hindi nagluluto. So, na-excite ako doon sa isang brand. Okay, gusto ko to. Gusto ko to. Big brand, ganyan. So, bago pa lang kasi ako dito, so umuo agad ako. Siyempre. Oo. Tapos, yung pinag-uusapan na yung content outline. Hindi ako magluluto. Well, technically speaking, may cooking na nangyari. Pero ang ginawa ko ay nag-init lang ako. Walang kahit anong timplang ginawa. Wala, nag-init lang talaga ako. Sabi ko dun sa manager ko, ha? Mag-iinit lang ako? Like literal na isasalang ko lang to? Oh, akala ko magluluto ako. Hindi eh. Ito kasi yung pinopromote nila ngayon eh. Ganyan-ganyan. Ha? Talaga? Tapos, sa loob-loob ko, easy money, oo. Pero talaga bang aaksayahin ko yung pagkiklik ng audience ko doon sa video na yun para lang panoorin akong mag-init? Yeah. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko sa manager ko. Nag-i-expect sila ng luto. Dapat magluto ako. Sabi ng manager ko, nakapirma na agad tayo ng kontrate. Hindi mo pwedeng baguhin. Okay. Yung sabi ko sa kanya, okay, hindi na mauulit to. Bago tayo pumirma ng kontrata, alam muna natin yung gagawin natin. Okay. At hanggang ngayon, na-upload namin yon. Ngayon, pagka-upload ng video, sama talaga loob ko, pre. Sama talaga loob ko. Pagka-upload ng video, hinayaan ko na, post and ghost, hinayaan ko na. Pero pagtingin ko, una, ang taas ng views, tapos, ang positive ng mga comments. Ay, totoo po yan, Ninong Ray. Ay, opo, ganyan din po yung ginagawa ko. Ganyan, ganyan. Sabi ko, okay. Mas mataas yung views niya kaysa sa normal kong ginagawa. Samantalang nag-init lang naman ako. At sa totoo lang, pre, wala pang kalahating oras namin sinut yung... Easy money talaga. Oo, easy money talaga. Pero hindi ko talaga matanggap. Ano Hindi yung... parte ng standard mo yun. Oo, may sarili kaming standards. Standard, This was 2020 o 2021. 2020 pa lang to. 2020 to. Bago pa Bago talaga. pa lang talaga, pre. Bago pa lang talaga. So, wala pa akong alam. Oo. Akala ko, pagka big brand, tapos, lumapit sila sa isang content creator paglulutuin ka. Oo. Hindi pala ganun yun. Pre, nag-promote na nga kami ng cellphone,
pamatay ng insekto. Alam mo yun, hindi na lang talaga pagkain yung pinopromote namin ngayon. Pero yun nga, mula nun, sabi ko, pirma na basa muna. Basa muna lagi bago pirma. Kasi ayoko talagang maramdaman ko na uli na parang shinorthand ko yung tao. Yeah. Kasi ito ang pagkakaiba siguro namin sa ibang content creator, hindi kami nagluluto ng dish lang. We are offering an idea. Nag-aalo kami ng idea kung ano pa ba yung pwede nating i-explore mula dito sa bagay na to. Kasi sa totoo lang, halimbawa, best example, si Simple. Ang ganda ng konsepto ng ginagawa ni Simple. Yes. Kasi magluluto lang ako ng simple. Yun lang. Nandun na mismo ng sa simple pangalan. lang. Oo, simple lang to. So wala kayong pwedeng asahan sa akin dito kung ano-anong komplikadong shit kasi simple ang pangalan ng cooking channel. Ang galing nun, pre. Actually, ang galing. Genius yun, pre. Genius Sobra, yun. sobra. Ngayon, kami kabaliktaran. Komplikado, pre. So, hindi kita tuturuan paano magluto ng sinigang. Kasi, ang pagluluto ng sinigang, magpakulo ka ng karne, lagyan mo ng gulay, lagyan mo ng sinigang mix. Yes. Tapos, kailangan mo ba talagang sabihin yun na isang random na tao sa internet? Yeah. Hindi. Pero siguro, ang pwede kong sabihin sa'yo, pwede kang magluto ng sinigang gamit ang ginus na pakwan. Yes. Oo. Pwede kong sabihin sa'yo yun, o kaya pwede mong maisip yun sa sarili mo, pero baka hindi mo maintindihan, baka hindi mo ma-imagine kung anong lasa nun. Kaya ako nandito. Yes. Pwede nating explore yung bagay na yan. Hindi ako papayag na mag-upload kami. Baka mamaya baka hindi absolute naman ito sinasabi ko. I mean, baka sumasablay kami. Pero at least we try na mag-upload ng bagay na may kayang matutunan yung tao. Hindi matutunan in the sense na, okay, so ganun pala magluto ng ganto. Hindi lang yun. Kasi given yun eh. Kundi halimbawa, ano upload natin kahapon? Kalabasa. 3 ways. Kalabasa 3 ways. Sa totoo lang, ang gusto ko lang talagang ipakita doon is yung kalabasa halaya. Kasi legit masarap talaga siya. Walang halong biro. Walang halong biro. So yung dalawa, naghanap na lang kami. So eto yung anchor natin dito. Ang anchor natin dito ay yung kalabasa ay pwede nating i-treat as a starchy vegetable. So ano pa ba pwede natin gawin dito? So, nandun yung modernized na sitaw kalabasa, ginataan. Tapos, nandun yung lugaw para sa mga bata. Yung pagbubukas ng isipan mo sa ideya na, okay, ang kalabasa pala ay hindi lang sahog sa pinakbit at nilaga. Yeah. Yun. Yun yung kaya hirap na hirap kaming gumawa ng content. Kung paano kami nakapag-upload ng 3 times a week, di ko rin alam, pre. Actually, gusto mo naman yan. Ano yung process nyo dyan? Like, paano kayo may gumagawa ba kayo storyboard? Gumagawa ba kayo ng ideas? Storyboard ng puta! Hindi, malay mo. Marobot kami. Di ba, malay mo. Hindi, I mean, kumbaga yun nga, yung process. Different content creators. Yeah, script. Script ang puta! Hindi, ganito. Sige. Hindi, nasa script doon. Sabihin mo, putangin na mo, Ian. Ganun mo yung mga script doon. Ganito. Sige. Ako, curious ako dyan. Okay. 3 times a week sa YouTube, guys. Oo. Hindi madali yun. Medyo. Hindi madali yung ginagawa nyo. 3 times a week sa YouTube, daily, sa Facebook, TikTok, Instagram. Okay. Meron pa. Meron pa kayong short forms kasi, di ba? Yes. Plus branded. Ganito. Alam mo, tinatanong ko rin to sa lahat ng creator, content creator. Tinatanong ko to sa internet, sa mga personality sa internet, paano bang ginagawa. Isa pa lang ang taong alam kong may strict na proseso. Si Erwan pa lang. Erwan, okay. So, kaya ako nagtatanong kasi naghahanap ako ng sikreto. Baka mayroong mas madaling paraan dito. Kasi tinatangki lang namin, pre. tinatangki lang namin. Alam mo yun? So, ito schedule namin. Recently, bumalik na kami ng Monday to Friday. Dati kasi, Tuesday to Saturday kami. Ang dahilan niyan, kasi check up ng asawa ko noon lagi pag Monday. Kasi buntis siya nung panahon na. Ngayon, nanganak na. Medyo okay na. So, balik kami ng Monday. So, ang upload namin ay Tuesday. Okay. Tuesday, Thursday, Saturday. Yun ang upload namin. So, kailangan, previous week ng Friday, na-shoot na namin yung pang Tuesday. Tuesday, yes. Okay. Monday, shoot namin yung pang Thursday. Tuesday, shoot namin yung pang Sabado. Wednesday, shoot namin yung 7 short format. Oo. Tapos, technically speaking, may libre kaming 2 araw.
Yun ang best case scenario. Nangyari na ba yun? Hindi. Hindi pa nangyayari yung lintik na yun. Paminsan-minsan, pasok sa namin alas 12. Pasok na. Bakit alas 12 ang pasok namin? Una sa lahat, nakapagluto ng tanghalian sa bahay. Kasi pag may shoot kami na maaga, hindi nakapagluto ng ulam sa bahay. Kasi yun lang talaga yung kusina ng bahay. Gutom. Oo. Pangalawa, late talaga ako matulog. Pre. Hirap na hirap talaga ako. Mahirap talaga para sa akin. Parang lahat ng content creators na nag-guest namin, Jujuma, Abby, Kat, and Jean, gabi nagtatrabaho. Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam. Siguro nga. Mas productive ang gabi din. For, well, Oo, di ba? Mas masaya na eh. So, minsan, punta ako office. Meaning, bababa na ako mula sa kwarto ko. Layo ah! Work from home. Baba na ako, nakapajama pa ako, pre. Pajama pa akong Kerberos o kung ano man. Unicorn. Kaya naman pa dyan ako, saan mo bibili yun? Hindi ko alam sa asawa ko eh. Siya bumibili nun. Tapos, ganyan pa ako nun. Hindi, makape naman. Alas 12 na nun, andun na silang lahat. Pre, ang shoot natin, sabi ni Alvin. Hindi ko nga alam eh. Ngayon po, po kayo dyan. Ano gusto yung kainin? Sample. Iyan, ano gusto mo ngayon? Okay, yung dalawa. Yung normal natin ginagawa. Sige, ano gusto yung kainin? Mga nagse-cellphone na yan. Nagse-cellphone na yan mga yan. Oo. Bistecs, George. Sige, tuloy nyo na. Sige, kunyari, nandun talaga tayo sa opisina. Nagadobo na tayo eh. Crocodile with long-legged dragon. Wala tayong mabibili ngayon yan. Sabat 3... Teka. Sabat 3 ways. Sige. Ano gagawin sa Saba? Magkwentuhan natin nung nakaraan. Hindi tayo pwede mag-banana queue na dyan o turon kasi alam na ng tao yun. Oo. Tsaka, sa totoo na, amin po, hindi po ako marunong magbalot ng asukal doon sa banana queue tsaka sa turon. Mahirap. Actually, Mahirap yun, pre. siya. Mahirap yun. Yung parang ika-caramelize mo talaga. Oo. O, pastahin sa Saba! Pastahin sa Saba! Iba pa! Pwede ba makisama ninong? Eh. Sige. Baba. Barbecue. 3 ways. 69 ways. Kaya ba yun? 1 hour. Barbecue 3 ways. Ano gusto niyo dito? Papalitan lang natin ang protina? Oo, gawin natin vegetarian lahat. Hindi eh. Kasi, hindi pupunta yung tao sa atin para manood ng healthy. Mukha ba akong healthy? Sinasabi niya yan. Lagi ko sinasabi yun. Mukha ba akong healthy? Yun, Bakit part of branding din eh. No? Oo, hindi. Sabi nagsasabi na gumawa ng healthy. Wala akong otoridad. Mga protein daw. Oo. Sige, barbecue 3 ways. Meron na tayong, Office food. Pwede. Baon ideas. Pre, 2020 pala sinasadya sa atin yung baon ideas na yan. Kaya hindi ko siya magawa. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako nag-opisina. Hindi ako pwedeng magpeke ng karanasan. Office ko nasa baba lang. Office ko napakaganda ng kusina, alam mo 'yun. Pwede kang mag-walk, may high pressure. So hindi. Pero sige. Saan yung barbecue 3 ways? Na-upload na natin yung perfect barbecue, yung hinibla, naalala niyo 'yon? Pwede natin gawin 'yan. Tapos isa pa, nag-ano na rin tayo ng barbecue, yung kebab, at saka yung menchi, alam niyo yung sinunog natin yung asukal. Okay. Ginawa na natin 'yon. Baka masyado ng gasgas yung barbecue. Ganyan kami. Ganon kami mag-isip. Hanggang minsan inaabot na ng alas 4. Pasara na yung palengke, wala pa naiisip. Alas 6 mamamalengke. Alas 6 mamamalengke. Doon may isip. Oo, bigla may maiisip. Tapos doon namin iraraos yun. Ngayon, last week lang, tinry namin ni Alvin. Sabi niya, Ray, mawawala ka ng mahaba. So, kailangan natin upload dito. Tsaka ito. Fuck. Tatanggal ka na salamin yan. Ganyan ka. Kasi short-sighted ako. Okay. Ang kaya kong tingnan hanggang ngayon linggo lang. Yun lang. Tsaka pre, sobrang makakalimutin ko. Nasaan tayo? No. China. Okay. Di ba? Makakalimutin ako, di ba? So, bubuksan ko na yung Google Calendar ko. Tsaka puro pula. Dikit-dikit na pula. Ilan ang utang natin na content? Ito. Sige, print ka nung pang first week. Print ka ng 4. Isang bond paper, 1 linggo yan. Isang bond paper, nakalatag dito, YouTube, shorts, meeting, shoot, events, nakaganon yan. Fill up pa na ni Alvin yan. Uploads yan, nakaganyan yan. Sige, print ka na ng 4. Tinry namin yung nakaraan to. Oo. Sige, so, to. So, kailangan kong mag-isip ng 26 na short format tsaka 12 long format.
Nakaka-overwhelm yun sa isang bagsakan. Ngayon na. Sabi sa akin, ngayon na. Pre, ako wala akong focus sa tao talaga. Hindi talaga ako marunong hindi talaga, pre, ito sorry po sa mga brands na nanonood nito. Pero minsan po habang nag-meeting tayo, nagdodota po ako. Pagkasabi niya ng, putang na mag-iisip, bukas ang Dota. Bot lang naman. Oo. Bot lang naman. Hindi kasi minsan yun yung creative process mo para mag-isip. Yun yung unwinding eh. So, sa mga brands, may mga ganun talagang creatives eh. So, naisip ko lahat yun. 26 na content, 12. Na-try namin yun. Sabi ko, subukan natin i-uphold to. So, ngayon, yung paparating na linggo at mga buwan, nakalatag na yung mga gagawin ko. Kaso, ang daming mga last minute din kasi talaga. Doon nagkakaproblema. Not to mention, mga personal emergencies pa kung meron. Yes. Diba? Baha. Yan, baha. Diba? Panahon. Yeah. Mahirap talaga. Pero just to answer the question, no? May proseso ba kami? Sa totoo lang, wala. Wala talaga kami strict na proseso. Wala talaga. For now, ini-implement nyo pala yung bago, pero yung previous nyo for the past few years, talagang spontaneous. Spontaneous na talaga. Ganun lang. The... Hindi kasi pwede rin yung masyadong strict. Sa totoo lang. Kasi kapag gumising ako sa araw na yun, ang lulutuin ko ay halimbawa, paksiw na pata. Ayaw ko ng paksiw na pata. Hindi magre-reflect na maganda sa camera. Gusto ko na sabihin, hindi ako artista. Content creator ako. So, kung ano yung mood ko sa araw na yun, kapag tinatamad ako lutuin niya, lintik na sinigang na yan, lalabas yun. Totoo. Lalabas talaga yun. So, Tsaka feeling ko that's one of your strengths din eh. Yung mga ginagawa nyo kasing video, yes, it's work, pero the way you execute it, hindi naman siya nagmumukhang work eh. we try our best. Yeah, iba pa rin kasi pag kunyari, nanonood ka ng contents na mapapansin mo, trabaho tong ginawa nila. At least sa inyo yung contents nyo is, yeah, it's still fun. Mukhang nai-enjoy nyo siya. At least nai-enjoy nyo siya. Oo. Which is... Ano? Sana bilib yung crew mo kasi nag-stay talaga sila hanggang gabi. Oo. Lalo na nung may OT pay na. Yan ang pinakamasarap. Dati kasi kami palang ni Ian, 7 days pasok namin. 2 taon na ulang. Oo. Tapos walang OT yan. Kasi hindi ko pa naman naiintindihan. Yeah. Nung nagkaroon na ng structure, yun na. Kailan kayo nagkaroon ng structure? When did you start having a structure? Kahapon. Nagsigurado para pagdating dito, pag in-interview, ano. Nung nagkaroon na ako ng accountant, mga 1.5 to 2 years in, isa pa yun, nung dumating si Alvin. Si Alvin kasi, corporate yan. Okay. So, nabigyan niya kami ng corporate wisdom. Corporate structure. Oo. Ganito dapat, pre. Dapat gawin natin to. Right now, ilan na kayo sa buong team? Sa production, Yes. siguro sa production, ako. Camera 1, camera 2, si Ian tsaka si Rani. George, si Ami D. Alvin. Si Jerome editor. Si Jerome editor. So, baka hindi na siya kasama. Well, technically, Yeah. 7. 7 kami. Yun lang. Ito, the whole. Oo. Si Kuya Habon. Hindi, 7 kami. 7, gano'n. Yun naman sabi mo, production, may iba pa ba? May baka pa bang team? Oh. Tignan mo Wala. Hindi, halimbawa, manager, yung lawyer, Okay. accountants, legal. Yung admins, parang kumasa may admin staff. Yeah. Parang gano'n. Pero the whole Ninong Right team, yung talaga nakikita natin sa is 7. Yes. Hi, I'm Inka Bagnaya. I'm Abby Marquez. Hi, this is Julie. Hi, this is Raver. I'm Radson Flores. Hi, I'm Makoy Dubs, and this is 8 List Slam Book. 8 List Slam Book. 8 List Slam Book. 8 List Slam Book. 8 Lists Slam Book. Get to know more about your favorite celebrities and personalities. Head on to 8list.ph YouTube channel and tune in to Slambook. Gusto ko malaman, ano ba yung pet peeve mo sa kusina? Pet peeve sa kusina. Yes. Okay. Weird to. Pero okay, sige. Nakakahiyang sabihin eh. Pero kasi sasabihin nila, tangin ang bababoy nyo nga sa kusina, may pet peeve ka pang ganyan. Hindi nga nag-uugas ang iba Tangina, halo-halo nga kayo sa 6 tao kayo, halo-halo kayo sa isang kutsara, may pet peeve ka pa. Ang kapal ng mukha mo. Pero meron talaga. Akin na yung bag ko. Ay, may props. Kailangan kong ma-demo to exactly kasi very specific tong bagay na. Pinipicture mo ba yung lagay mo ito na nakikita mo? Hindi, gago. Kutsilyo. Okay. Pagpalagay na natin ng full size na kutsilyo. Okay, to. gets. Chef's knife. Oo, pagpalagay na natin ng chef's knife to. Kung ikaw ay maghihiwa, usually, kung saan nagtatagpo yung handle at yung blade, doon ka nakapinch. Yes. Ganyan. Ganyan ka, di ba? Pag ganyan ka maghiwa. Pero pag nakakita ako ng taong nakaganyan,
nakaganyan, o kaya nakaganyan. Naiintindihan ko, may lugar to sa kusina kapag nakahawak ang ganyan. Precision job to eh. Yes, Kung yes. halimbawa nagka-carve ka ng gulay, sige. Kung sakasakali gumagawa ka ng pairing, nagbabalat ka. For accuracy yan. Pero kung halimbawa nagcha-chop ka ng sibuyas tapos nakaganyan ka, Mini-means mo, no? hindi mo ako maririnig magsalita. Hindi kita pupunahin talaga sa ginagawa mong yan. Pero Sasakay ka na lang bigla. heramin ko na lang. May gripo na, no? Gigripo ka na bigla. Heramin ko na lang bigla. Hindi, legit. Ewan ko hindi ko alam. Aminin. Madami. Ito Hindi. Para ito legit. Meron akong pinuntahan na isang event before Ninong Ray pa to. Isang event kung saan merong isang nagluluto na pagpalagay na lang natin na may katungkulan o sa mataas na posisyon sa pagluluto, parang ganun. Respected siya sa ano na yan. Tapos nakita ko siya, ganun maghiwa. Lo! Tama ba itong nakikita ko? Tinitingnan ko talaga, pre. Ano yan? Bakit ganun? Kasi, totoo ba to? Tapos dinout ko yung sarili ko. Dinout ko yung sarili ko na, teka, baka precision job yung ginagawa niya. Hindi, pre, naghihiwa siya ng sibuyas eh. Naghihiwa siya ng julienne ng sibuyas, tapos nakaganon. Okay, sige. Baka mamaya, taon na siyang wala sa kusina. Pero still, ewan ko siguro, ang katumbas nun, kapag nakaganon ka sa kutsilyo, trigger finger. Pag nakahawa ka sa barel, tapos nakaganon ka sa trigger, kahit wala ka namang intention pumutok, parang, naalala ko yan. Mortal scene yun eh. Mortal scene yun. Parang, dati napuna ko yung mga airsoft lang naman. Sabi, Ray, pagka magano ka, wag dapat dyan kung hindi ka naman, kung hawak-hawak mo na yung barel, wag mo ipapasok doon sa ganyan. Ganun yung tingin kong katumbas nun. Ewan ko, again, hindi kita pupunahin. Pero unti-unti ako namamatay sa loob ko. What's your perspective on the Filipino cuisine right now? Since nakapunta ka rin sa Amsterdam, you've seen basically the future menus, di ba, sa Nor. So, naalala ko pumunta kami Amsterdam, na meet namin si Ivan. Yung parang local doon na nagtulong sa amin sa... Sabi ko sa kanya, gusto ko makatikim ng Dutch food kasi pre, pagdating mo sa Amsterdam, Japanese restaurant, Italian restaurant, Middle Eastern. Teka, hindi ito yung mga pinunta ko dito. Ang gusto kong makita dito, local food. Tumawa siya. Sabi, Dutch food is shit. Sabi niya, sabi ng lokal sabi ko, it's not about it being good or bad. It's about us being able to experience it. Sabi niya ganun. So sabi ko, meron palang taong lokal na kayang sabihin na hindi masarap yung pagkain nila. Well, eto kasing tao na to, si Ivan, ano rin siya, parang pitbull yan eh. Mr. Worldwide din yan eh. Alam mo yun. So, na-expose na siya sa kung ano-anong cuisine sa mundo, kaya siguro kaya niya sabihin yun. Pero akala ko kasi dati, lahat ng tao ay may pagmamahal sa pagkain kinalakhan nila. Na kahit pinakulo ang patatas lang yan. Pinakulo ang patatas ng nanay ko yan. Alam mo yun, akala ko ganun, pero siya kaya niyang sabihin na ganun. Sabi ko, ang bawat Pilipino ay may pagmamahal sa pagkain nila. Sabihin man natin na hindi tayo nare-recognize sa world stage, pero alam natin na masarap ang pagkain natin at kaya natin ipakain. Gusto natin na ipakain sa foreigner yung pagkain natin kasi alam nating masarap to. Hindi ko alam kung nag-a-apply pa to sa iba pang tao doon o baka kay Ivan lang. Sorry, pakiblip na lang yung pangalan Ay, sabagay, hindi ka naman mapapanood to. tsaka Tagalog din eh. Tagalog naman to. Yun nga, ang na-realize ko, siguro medyo masakit na hindi pa nare-recognize yung pagkain natin sa mundo. Pero bakit ba natin kailangan ng affirmation, ng recognition na gagaling sa ibang tao? Kung tayo rin naman mismo ay masaya sa pagkain natin. Feeling ko more than ever, mas na-appreciate natin ngayon ang Filipino food. Kasi pag lumabas ka sa mga mall, sa mga kainan, ang daming modern Filipino restaurants. Yes. More than ever. Yes. More than ever. Dati, nung 90s... Dami rin Pinoy tasting menus ngayon. Yes, oo, exactly. Dati nung 90s, early 2000s, puro western yan eh. Yeah. Ang Filipino restaurant lang siguro na makikita mo dati. Kabalin, Maxes, yan. Pero ngayon, ang dami ng mga modern. So feeling ko, more than ever, mas na-appreciate ng Pilipino ang pagkain Pilipino. Totoo. So far in your career, what's the most challenging you've ever experienced? As a chef and also as a content creator. Alam mo, sa totoo lang, yung mahirap maging content creator. Pero pre, di hamak na mas mahirap pag nasa linya ka. Kapag chef ka. Totoo yun. Pucha, pre, sabi ko sa'yo,
Kaya ngayon, kaya kong mag-shoot ng napakahabang oras nang hindi nagrereklamo kasi mas mahirap yung dinanas ko dati. Oo, sige. Mas matanda na ako ngayon. Medyo malakas pa ako dati nung kusinero ako. Pero, ang tindi ng dinanas ko nun, pre. Ang pinakamahaba kong duty na na-experience, 20 hours. Wow. 20 hours, pre. And ano siya, hindi siya parang one of minsan na nangyari sa industry ng hotel or food industry. It's basically almost normal. 20 hours ay isang beses lang nangyari sa akin. Pero yung 18 hours, 16 hours, madalas yan, pre. Madalas yan. Kasi pang umaga ako. Paano pag hindi alas 7 na ng gabi, Sabado o Biyernes, hindi pumasok yung panggabi? Ano, iiwan ko yung mga kusinero ko. Ako head chef eh. Hindi. Mag-duty ako. Double duty ako. Yeah. Straight ako pag gabi. Sasabihin sa akin ng general manager ko na tropa ko ngayon, pre, di mo pwedeng iwan yung mga kusinero mo. Tangina. Sige. Wala, durog ka na, pre. Durog ka na. Bawo na ng itlog mo. Excited. Alam mo yung pag-uwi ko kasi una ko yung Parang pinarinate na. Oo. Parang pinarinate na. Pre, Totoo yun, lagi no joke. Ganun yung feeling. Pre, eto, walang halong biro. Alam mo pag mabaho na itlog mo kahit di mo siya naaamoy. Ganun yung pakiramdam ko pag alas 4 na ng hapon. Sabi kumikis-kis na. Pre, ganun. Gusto ko ng maligo, gusto ko ng mag-ano. Tapos, hindi talaga, pre. So, pinakamahirap, ewan ko feeling ko, hindi man ako healthy. Hindi naman ako ang prime example of the male physique. Hindi man ako yon. Alam ko matibay ako. Okay. Matibay akong magtrabaho. Malakas akong magtrabaho. So kahit anong physical na hirap yan, kaya ko. Pero ang nagiging pinakamahirap, yung mga mental struggles. Sa buong career ko, di hamak na mas mahirap yung experience ko bilang head chef. Kasi yung mental torture nun, pre. Kung ako pagtatrabahuhin mo na 16 hours a day, at pag uwi ko sa bahay, wala na akong iintindihin, okay pa ako nun eh. Pero kasi, pre, dinadala ko sa bahay yung trabaho ko. Pre, sabi ko sa'yo, yung prep list tumatakbo sa isip ko sa umaga. sa gabi. Matakbo sa isip ko yun. Yung mental load ng pagiging head chef, doon ako wouldn't say bumigay, kasi Burnout? talagang Pre, masasabi ko bang burnout kung pinagpapatuloy ko pa rin siya? Hindi ko alam eh. Siguro nag-assimilate na lang ako dun sa stress na meron dun sa trabaho, na nakita ko na lang siya bilang norm. Alam mo yun? At kaya minsan makakita ka ng mga chef na matataas ego, mayayabang. Kasi mahirap talaga ang trabaho, pre. Pinaghirapan talaga nila yun, pre. Ako, minsan nasasabi ko sa kanila, or even sa mga friends ko, pag may naka-interact kang chef, most likely or not, may yabang talaga sila. And kasi mahirap. And it's parang kumbaga hindi naman na magandang normal, pero parang ganun kasi talaga yung industry. Oo. The cooks and the medyo may ego kumbaga Dahil mahirap talaga siya eh. Naalala ko dati, sinasabi ko talaga. Mula dito sa ganito ko kayabang dati nasa kusina ba? Kasi alam kong hirap. Kasi pre, talagang nakakapit na lang yung buhay ko sa 3 bulbul. Alam mo yun? Ganun na lang, pre. Konting-konti na lang mamamatay na ako. Konti na, pre. Pre, hindi hindi braided yung bulbul na yun. Tatlong individual yun, ha? Individual yun, pre. Todo, umiiwas-iwas ka para hindi Tapos pag mauunat na ito, bibitawan dito. Sinasabi ko talaga, pag napupuno ako, sinasabi ko yun. Hindi ko sinasabi sa mga kusinero ko. Sa office ko sinasabi. Sabi ko. Mula dito sa kinatatayuan ko, ganito ako kayabang nun Mula dito sa kinatatayuan ko, sinasabi ko sa'yo, maglakad ka na 1,000 hakbang papunta doon, papunta dito at papunta doon. Wala kang makikita taong mas masipag pa sa akin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin yung bagay na yan. Alam mo yung mga initan sa opisina? Alam mo yun, mga initan sa opisina. Mga ganong bagay na ngayon hindi ko na kayang sabihin yung bagay na yun. Kasi una sa lahat, wala nang stress. Stress yung nagsasalita nun eh. Yung mga panahon na yun eh. Frustrations yung nagsasalita nun. Ngayon wala na ako masyado nun. Kaya hindi ko na kayang sabihin yung bagay na yan. Pero ang maganda, yung mga benefit no, nadala ko pa rin hanggang ngayon. Yung mga prod na nag-shoot sa akin, pag may outside engagement kami, nagtataka sila kung bakit di daw ako umuupo, di daw ako nagbe-break, di daw ako nagpapahinga. Kasi yung ganong klaseng trabaho, walang-wala sa akin yun. Ginagawa ko 10 doble ng trabaho na yun sa halagang 500 pesos a day back in my day. Ginagawa ko yun. Samantalang kayo, magkano babayad nyo sa akin? Tapos mangungulit lang ako ng konti. Kapag napapagod ako sa pagiging content creator, like ko na lang iniisip na. Dati nga, 10 doble yung hirap. Tinatanggap mo lang 500 pesos a day. Tapos, mag-iihosi ka pa, mag-aala ka pa, wala kang natitake home araw-araw. Buti na nga lang, pinapalamo ka pa ng nanay mo sa bahay eh. Pero yung mga iniisip ko nun. So, yung mental load ng pagiging chef,
as much as sabihin ko mahirap maging content creator, walang-wala yun dun nasa kusina pa ako, pre. Agree. Nag-handle din ako before ng restaurant. Totoo yung sinasabi mo na Diyos ko. out ka na sa trabaho mo pero iniisip mo pa lahat ng prep list, Totoo yan. orders and everything for Totoo the next yan. day. Sobrang daming moving parts, pre. Kaya mahirap food business. As in, ang hirap. Wag na, pre. Wag na. Connect ko lang dyan yung next question ko. Okay, what's the one thing about the food industry that you think people don't realize but wish they know? Karamihan ng nasa kusina ay merong innate na generosity. Kahit hindi mo kilala yung guest, naalala ko dito yung kusinero kong si Nikki. Lalaki to. Dishwasher dati to. Na nakakita ko naalala ko to eh. Dishwasher siya. Sinubok ko siya. Dishwasher ka, dati ka palang construction worker, malit na bata yun. Dati ka, 15 anyos pa lang daw siya, 13 anyos, nasa construction na siya. Matibay ka. Sige, sabi ko sa dishwasher, panggabi, huwag kang pumasok. Babayaran ko araw mo. First day niya, pinadouble shift ko siya. Para makita ko kung matibay. Kinabukasan, late, putang ina, wala na to. Sabi ko, wala na to. Pumasok, mga late siya, mga 15 minutes. Sorry, chef, nilalagnat po ako. Pero pumasok pa rin. Yun yung mga katoksikan sa kusina na, pumasok ng may lagnat, ayos to. Hindi ito tolerate sa corporate yun eh, pero ganun sa kusina. Ganun yung mentality ko dati. Tapos naging, hugas-hugas na siya, tapos tumitingin-tingin sa mga kusero. Hanggang isang beses, sobrang loaded namin. Hoy, meron kang gumawa ng pizza? Anong pizza po? Yung gantong pizza natin. Sige po, puta, ginawa niya. Tapos, nagpakita ng potential sa baging kusinero. Naging kusinero siya. Naging head siya ng panggabi ko. Galing nun. Solid. Gandang storya. Nakikita ko siya. Pag wala masyadong tao, meron kami produkto. May pinaputok ko yung sa kare-kare. Pinaputok na yempo. Yeah. Yun yung flag. Ako, nag-develop ko yung version namin nun sa restaurant namin. Pumuputok siya na parang lechon roll siya, pero chicharon yung balat. Nakikita ko siya lagi. Ako, stress na ako sa sige, trabaho. Yan. Siya, hindi. Every time magsaserve siya ng gano'n, tapos maganda yung pagkakaputok ng balat. Ang ganda! May ngiti talaga sa kanya. Tapos tsatsapin niya, ito natin lagay yung malaking balat para makita ng mga tao. Tapos, ilalabas na sa bintana yun. Pagkalabas, sisilip siya sa pintuan. Sisilipin niya yung mukha ng mga tao. Tapos pinagsisilbihan niya. Tapos nakita ko siya. Sabi ko, ba't nawala yung ganun ko? Ba't nasaan napunta yung ganun ko? Sabi ko, dapat consciously ibalik ko yun. Kasi baka yun yung mag-angat sa akin sa pagkakalubog ko emotionally sa kusina. So, pinili kong ibalik. At gano'n na nga. Unti-unti, dahan-dahan. So, ang gusto ko sabihin sa mga kumakain sa labas, hindi man kayo kilala ng mga kusinero na nagsiserve ng pagkain nyo, mahal niyan yung ginagawa niya. Hindi nito kailangan na magluto sa nanay para mag-express ng pagmamahal. Ang vocation ng pagluluto ay innately generous. Kasi hindi mo yan ginagawa para sa sarili mo. Ginagawa mo yan para sa ibang tao. Bakit ko sinasabi itong bagay na to? Tao lang din ang mga kusinero, nagkakamali yan. Kapag nagkakamali yan, hindi nyo naman nabubulyawan yung kusinero. Ang nabubulyawan nyo, yung mga wait staff. Una sa lahat, hindi nila deserve yun. Hindi nila deserve yun. Hindi rin madali yung ginagawa nila. Kung nagkamali man yung kusinero, kasalanan ng kusinero yun. Pero, hindi sadya yun. Yes. Hindi sadya yun. At yung pagluluto nila, trabaho nila, pero it comes from a place of love. Yeah. Alam mo yun? So, basically, ang sinasabi ko lang dito, mas maging mabait tayo ng konti sa mga taong humahako ng pagkain natin, mga nagsiserve sa atin. Kasi it's always coming from a place of love. Naniniwala ako doon. Now, any tips lang for aspiring chefs? Aspiring chefs? Pag-isipan nyo ulit. Hindi ko sinasabing wag. Dati kasi ang biro ko, wag ka magkusinero. Pero pag-isipan mo ulit. Pag-isipan sa paanong paraan. Maraming paraan ng pag-iisip eh. Tanong mo sarili mo, bakit mo gusto magluto? Sarap magluto kasi napapangiti mo nanay mo. Papangiti mo yung mga mahal mo sa buhay. Tapos tanungin mo ulit sarili mo, bakit mo gustong magluto professionally? Kasi, kung ang gusto mo sa pagluluto ay yung act of service, yung pagbibigay ng pagmamahal, promise, di ka naman nakikita ng mga tao sa restaurant.
Parang ano yan Sabihin sa'yo yung mahal ka nila. Unrequited love yan eh. Totoo. Pag nagpag-kusinero ka mahal mo yung inilalabas mo pero hindi mo na natatanggap yung pagmamahal pabalik. Parang ganun. Parte ng trabaho yun. Parte na, hindi namin gusto na palakpakan kami dahil masarap yung niluto namin. Trabaho namin to. Pero hindi nun mapipigilan yung fact na kapag naglalabas kami ng pagkain, may pagmamahal yan. Yeah. Hindi nun mapipigilan yun. Pag-isipan mo mabuti kung bakit mo gusto mag-kusinero. Ang gusto mo ba ay skills lang? Tingin mo ba maangas yung magaling magluto? Tingin mo ba ang galing ni Ninong Ray? Gusto ko paglaki ko parang Ninong Ray. Ganun ba yung gusto mo? Pre, pwede kang magluto on your day off. Paglutuan mo sarili mo, paglutuan mo asawa mo, paglutuan mo nanay mo. Kasi galing ako sa pagiging professional na chef na kusinero. At hindi siya maganda mentally, physically, financially, emotionally, spiritually. Lahat. Saan siya maganda? Naalala ko dati, hinuhusgahan ko yung mga kaklase ko. Tang-inan to mga to. Aaral-aral ng kulinary, tapos di rin naman magkukusina. Mayabang ako nun. Pero nung bumabad ako dun, pre, sabi ko, okay, naintindihan ko. Magigets talaga. Naintindihan ko kung bakit hindi na kayo nagkusina. Naintindihan ko. Pinanindigan ko eh. Kasi ayaw kong pag-aralin ng tatay ko ng culinary. Kasi his words hindi mo kailangan magbayad ng milyon-milyon para matuto magluto. Pero sige. Sabi niya gano'n. Ayoko sila i-disappoint. Ayokong isipin nila na sayang. Yeah. Hindi naman, sabi ko kanina, maganda buhay namin nung bata ako. Pero hindi kami mayaman na mayaman. Tindero kami sa palengke. May kinakain kami araw-araw. 5 kami sa pamilya, sa isang kwarto lang kami. Pero hindi kami nagugutom, sa maganda school kami nag-aaral, alam mo yun, pero hindi kami mayaman. Ay ayoko silang ma-disappoint. Kaya talagang kahit hirap na hirap ako. Nag-stick ako and believing na may mangyayari dito. Mahirap maging kusinero, pre. Mahirap talaga maging kusinero. Sinasabi ko to sa context ng Philippine employment, No. Pag lumipat ka na ibang bansa, baka hindi. Pero I suggest, basahin mo muna yung Kitchen Confidential si Anthony Bourdain. Ang ganda nun. Sobrang Ang ganda nun. Putang Ang ina. ganda nun. Ayop. That's Ang a tell ganda too nun. ng Oo. all talagang kusina. Panoorin mo Not yung just in America, but I think in the whole world. Yun. Pre, kusinero ko sa Pilipinas, sa New York si Anthony Bourdain, nakarelate ako. No, yeah, Diba, isipin mo. Very universal. Ang galing. Basahin mo yung librong yun kung talagang gusto mo. Kasi baka mag-iba ang perspective mo. Ngayon, kung talagang gusto mo, tandaan mo na hindi ka nakakulong sa kusina. Pwede kang umalis anytime. Kasi yun yung trap eh. Pero sabi ko sa'yo, yung klase ng workload sa kusina, 35 ka. Hindi nakakayanin ng katawan mo. Lalo kung since 22 nagtatrabaho ka, hindi mo kakayanin. Pumunta ka sa kusina para mag-aral, para makuha mo yung sistema, tapos umalis ka. Nakuha mo na yung skills mo. Ngayon, anong gagawin mo pag umalis ka? Tsaka ka magtatayo ng sarili mo. Pag nagtayo ka ng sarili mo, pwede kang pwede mag-serve ng pagkain nang hindi ka nagre-restaurant. Maraming paraan niya. Dami. Yeah. Maraming paraan niya. Daming ways. Hindi mahirap ang pag-restaurant at first hand na ranasan ko to. Naging pangit ba para sa akin? Hindi. Natuto ko ng maraming bagay. Tumibay ako. Mentality ko, tumigas din. Alam mo yon, ang kapal na ng mukha ko, pre. Lahat ng skills na kinailangan ko bilang content creator, natutunan ko sa pagiging kusinero yan. Lahat ng disiplina. So may maiaambag to sa buhay mo, pero hindi tayo parehas. Hindi pare-parehas ang takbo ng buhay natin. So baka mamaya, durugin ka na ng kusina pero hindi ka buuin pagkatapos. Pag-isipan mo mabuti. Ang ano yung sinasabi ko, ang pangit kasi hindi naging maganda karanasan ko. Pwede ko siyang tingnan. Tingnan ng maganda ang nakaraan. Pero hindi. Hindi talaga, pre. Lahat ng relationships ko nag-fall apart nung nasa kusina ako. Hindi lang relationship na romantic relationship sa kaibigan, sa pamilya, lahat. Ang natira nila sa mundo ko, ako at ang restaurant. Wala nang iba. Wala nang iba talaga. So walang matitira sa'yo kapag nag-restaurant ka. Ngayon, kung sa mga sinabi ko, lalong gusto mo pa rin mag-restaurant, nasa sa'yo na yan, pero nabalaan ka. I'm sure hindi lang ako nagbigay sa'yo ng warning, di ba? So ito, Ninong Ray, ito na yung part na yun kung saan, you can share your thoughts to your inaanak. So I'll give a word and then parang bigyan ka konting advice regarding it para sa iyong mga minamahal na inaanak. Okay? Advice ni Ninong Ray. Let's start first with creativity. Creativity is a resource. Naniniwala ako dyan. So, kailangan mong hanapin kung paano mare-replenish yan. Yun lang. Okay. Destiny.
Dati nahihirapan akong maniwala dyan. Dati akala ko para tayo mga random na bola sa ballpit na nagtatalbugan lang. Pero parang, dahil nga sa mga nangyari sa buhay ko, naniniwala akong may greater plan na. So, siguro, para sa akin, it doesn't hurt to believe. Yun lang. Ganda. Forgiveness. Hindi deserve ng lahat ng taong forgiveness. Hindi. Baka iniisip nyo, lahat ng tao kailangan yung patawarin. Hindi. Hindi naman ibig sabihin, nang hindi ka nagpatawad, galit ka pa rin. Pwede mo i-let go yung galit, pero hindi mo siya papatawarin. Ngayon, kung masyadong pangit yung sinabi ko, bahala ka na. Tama. Next is moving on. Moving on. Pagtanda mo, yung isang araw, napakabilis. Nung mga elementary ka, parang tagal-tagal ng 8 oras mo sa school. Pagdating mo ng 30, parang wala na lang yan. Parang naipot ka na lang, tapos wala na. Uwian na, alam mo yun. Kaya ako sinasabi to, kasi pag bata-bata ka, at may nangyari sa'yo, not even romantically, kahit anong traumatic na bagay, parang durog ang buong mundo mo. Kasi yun lang yung iniikutan mong mundo. Pero, gas-gas na to, pero totoo pre, sa likod niyan, yung bagay na nangyari sa'yo, romantic man to o hindi. Hindi ka lang naman sa romantic stuff nagbumubon eh. Sa maraming bagay eh. Meron pa. May bagay pa sa likod niyan. Okay, resilience. Merong klase ng toxic resilience eh. At feeling ko, yun yung meron ako nung nasa kusina ako. Good thing, na-recognize ko na toxic resilience yun. Pero na-realize ko lang yun nung umalis na ako doon. So hanggat nandun ka sa toxic environment na nagre-require sa'yo na tumibay ka ng tumibay kasi eto ang sitwasyon dito, hindi mo marirealize yung bagay na yun. So kapag tingin mo masyado kang pinipiga ng mundo na para kang deodorant na ubos na pero pinipilit pa kasi may konting katas pa. Oo. Change your environment. Ganda advice yun. Financial and adulting. Buong buhay ko wala akong sariling panggastos. 30 anyos na ako, 29 anyos na ako, nanay ko pa bumibili ng maintenance ko. Ngayon, ako na. Masasabi kong siguro mas financially free ako ngayon kesa sa dati. Pero honestly speaking, darating din sa point na ganito ang kurba ng buhay. Pag naaabot mo na yung financial freedom na gusto mo, sasalubong diyan yung adulting. Gets mo? Sasalubong yan diyan. Kasi by the time na may pera ka na, malamang may edad ka na rin ng konti. So anong kasabay ng edad? Responsibilidad. So kung iniisip mo na kapag nagkapera ka, bibiling ko lahat ng Voltes 5 sa buong mundo, pwede mong pangarapin yon. Pwede mo rin to pa rin. Pero mas mananaig na yung bagong pasok na mga requirement ng adulting sa'yo. Ngayon, kung talagang marami kang pera, sige, walang problema doon. Huwag mong tipirin yung sarili mo, pre. Huwag mong tipirin yung sarili mo. Ikaw naman gumastos yan. Gastosan mo rin yung sarili mo, but huwag mong kakalimutan yung mga responsibilidad mo. Beautiful. Now, failures. Failures. Buong buhay ko ay failure ako. Legit yan. Palako-lako lahat ng grade ko, pre. Bagsak-bagsak. Lahat ng remedial, grand slam talaga ako, pre. Kung may remedial nga lang sa PE, magre-remedial ako sa PE eh. Alam mo yun? Pre, legit yan. Bagsak talaga ako. Ang na-realize ko, ang failure ay may context. Ang failure ay hindi isang brand na ididikit mo sa sarili mo. Failure ako sa academics. Yun, kaya kong sabihin yun. So, hindi ibig sabihin na sablay ka sa isang bagay, na-encompass na ito yung buong pagkatao mo. Marami kang role na ginagampanan sa mundo. Maaring failure ka bilang academic, pero hindi ka failure bilang anak, bilang kapatid, bilang partner, bilang negosyante siguro. Alam mo yun? Yes. May context ang failure. Pwede mo sabihin failure ka, pero saan? Kailangan mong malaman yun kasi hindi ka failure as a person. Let's go with mental health. Mental health. Kailangan mo ng tibay, syempre. Kailangan mo ng tibay.
kailangan mo ng mental fortitude. Hindi pwede yung isang minor inconvenience lang pumiti ka na agad. Pero kasi, paminsan-minsan may mga nagdi-drain sa mental health natin na hindi tayo aware na nandyan. Minsan, presensya ng gantong tao. Papasok ka ba sa opisina? Maganda naman yung... Tuwing papasok ka sa opisina, hindi maganda yung mood mo. Kasi meron isang tao doon na aalibadbaran ka. Alam mo yun? Totoo. May ganon. Nangyayari yan sa bahay. Baka naalibadbaran ka sa kapatid mo. Sa school, baka naalibadbaran ka sa prof mo. Diba? Parang ganon. So, i-recognize nyo yung mga nagdi-drain ng mental energy nyo. Kasi, hindi naman magkakaganyan yan ng ng wala masyadong dahilan Maging self-aware tayo kung ano ba talaga. Maging totoo tayo sa sarili natin. Kung talagang halimbawa, bad trip ka sa nanay mo, bad trip ka sa nanay mo. And try to work on it. Tackle it, no? Oo, tackle it. Hindi yung bad trip ako sa'yo, the end. Hindi ganon. Relationship advice and love. Relationship advice. Yan, para sa mga inaanak mo. Dahil alam na nila nahanap mo na yung the one. Understanding requires understanding. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo ako naiintindihan. Kung siya rin mismo ay hindi mo naiintindihan. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng, walang nakakaintindi sa akin. Alam mo yun? Yes. Yari, bad trip ka sa partner mo. Bad trip ka sa kanya kasi halimbawa na lang. Ito hindi nag-a-apply sa akin kasi sa bahay lang ako nagtatrabaho Pero you work too much. Okay. Halimbawa, alis ka ng bahay alas 7, uwi ka alas 9 ng gabi. Wala kang oras para sa partner mo. Sasabihin mo ngayon, hindi ako naiintindihan ng partner ko. Kasi ginagawa ko naman to para sa amin. Pero at the same time, hindi mo rin siya naiintindihan. Hindi mo nararamdaman yung longing niya para sa'yo. So, understanding requires understanding. Hindi pwedeng one way ang understanding. Tandaan natin yan. Ambitions and visions. Ambitions and visions, it changes. Beautiful. Pag binasa mo yung yearbook ko, nakalagay doon, ang pangarap ko ay maging scientist to help mankind have a better life. Pwede kitang bigyan ng picture noon kung di ka naniniwala. Gusto ko yun. Okay, go. Oo, iyan. Pahanap mo yung nasa Facebook ko lang yun. Pero, hindi na yun ngayon Ngayon, parang ang gusto ko na lang magkaroon ng stable source of income, oras para sa pamilya, at pinaka-importante, purpose. Walang kwenta ang pera kung wala kang purpose. Tandaan mo yan. Minsan mas hinahanap ng tao yung purpose. Kaya yung mga taong high-paying job pero nagre-resign kasi hindi nila nakikita yung purpose nila. Totoo yan, pre. Hindi pera ang motivation natin. Purpose ang motivation natin. Yun yung parang nasa hierarchy talaga. Oo. Secondary pera. Yeah. Fatherhood. Fatherhood. Ibang dati. Iba ang dati sa ngayon. Pinahataw ka ng magulang mo dati, baka wag mo nang gawin ngayon. Isa ako sa mga batang nahataw ng magulang dati na hindi naman masyado nagtanim ng galit sa magulang. Pero hindi lahat ganun Yeah. So wag na natin pa-experience sa mga anak natin yun. Diba? Matatalino bata ngayon, kausapin mo kasi matalas na isip ng mga bata ngayon dati. 7 years old, kumakain lang ako ng buhangin Yung anak ko, tali-talino Kausapin mo yung anak ko kung paluin. Last is gratitude. Gratitude. Kapag nabubuhay ka sa walang katapusang pasasalamat, minsan yun yung mag-ground sa'yo na sa lahat. Pangalawa, yun yung magpapapaniwala sa'yo na totoo lahat na nangyayari. Kahapon kausap ko si Malupiton. Sabi niya, hindi pa rin daw siya naniniwala sa mga nangyayari kasi gumanda yung buhay niya. Ang totoo niyan, ako rin naman Parang kahapon lang, nasa restaurant pa ako. Nagpapakamatay ako para sa 500 pesos a day. Ngayon may 2 na akong anak. Ganda ng trabaho ko. Maliwanag ang bukas ko. Alam mo yun? At hindi ko kayang paniwalaan lahat ng yun kung hindi ko kayang pasalamatan ang Panginoon at ang lahat ng taong sumuporta sa akin sa mga nangyayari. Kasi pwede mo sabihin, hindi, totoo ba to? Totoo ba to? Nangyayari ba talaga itong bagay na to? Pero kung ang papalitan mo yun, ang sinasabi mo lang, ay, salamat po. Kasi tinatamasa ako to ngayon. Kung yun lang ang sinasabi mo, mas matatanggap mo siya. Yes. At hindi ka magigilty sa mga blessings sa feeling mo hindi mo deserve. Totoo yun. Mas nadami blessings mo pag ina-accept mong deserve mo yung blessings. Tama.
Yun. So yun. That's it. Ninong Ray, maraming salamat for joining us here. Thank you. In Grab a Bite. Na-enjoy ko talaga itong talk natin. So sobrang na-enjoy ko. This is my longest episode so far. This is our longest episode so far. Good luck sa editor. Yes. Good luck sa editor. Good luck sa'yo. Good luck sa editor. So yeah, definitely. But yeah, Ninong Ray, thank you so much for giving your time and joining us here on Grab a Bite. And pretty sure madami nang may alam ba Ninong Ray. This is your chance to plug your socials. Baka meron pang mga ibang Pilipino na hindi pa nakikilala ang matinik nating Ninong na si Ninong Ray. Paki-follow ako sa lahat ng social media ko. Erwan Yusuf. That's Erwan Yusuf. Sir, wrong channel po, wrong channel. Wrong channel. Opo. Follow po, Sweet Lapu. sorry. Follow po, Malupiton Official 2.0. Ayun siguro, kung hindi nyo pa ako kilala, ako po si Ninong Ray, isang kupal sa internet na nagkataon lang po na nagluluto. Maraming salamat sa panonood ng napakahabang episode do. Kasi kung naabutan mo to, itong dulo na to, ay pucha, dalawa lang yan. Either talagang tsinaga mo o natulog ka. Alin man dun sa dalawa, pare. Kasi talagang pero nga, maraming salamat. Follow nyo ako, Ninong Ray. I-search nila sa lahat ng social media. Hindi po Ninong Ray Official kasi nagbibenta po ng peking kutsilyo yun. Wag po yun. Ninong Ray lang. Wag po yung Ninong Ray Barley kasi hindi po ako nag-endorse ng Barley at the moment. Yung puputokin dyan. Hindi po ako yun. Malaki po dyan ko pero hindi pa naman puputok. Yun, maraming salamat din po. Thank you, sir. Maraming salamat. At nag-enjoy ako. Sobrang enjoy ako. Maraming salamat. Nag-enjoy kami. Dahil tanga na tatambay. So anyway, to all our foodies out there, maraming salamat. We'll see you again on the next episode. Bye. Bye guys. Take care. If you enjoyed this podcast, don't forget to follow all our socials at bitesize.ph para updated kayo sa new episodes namin. See you in the next episode, foodies. Bye!